Ang binatang lalaki ay bagong gising at napansin ng isang dalaga na may kahangahangang mga kurba na nakaupo sa kanya. Takot ngunit naguguluhan, nagtanong siya kung sino siya at paano siya nakapasok sa kanyang kwarto. Para bang nabasa ng dalaga ang kanyang isip, lumapit siya, ang kanyang mga dibdib ay nakakpress sa katawan ni Ash. Ang pangalan ko ay Navi, isang espiritu na isinilang dahil sa iyo. Tandaan mo ito, dahil balang araw ay hahanapin kita. Bago makapagproseso si Ash ng lahat, bigla siyang nagising na may malakas na sigaw at napagtanto na ito ay isang panaginip lamang. Kung sana lang naging totoo ang lahat, yun na sana ang perpektong-perpekto. Hindi na niya kailangang mag-alala na mamamatay siyang mag-isa kasama ang kanyang maliit na kaibigan na unti-unting kinakalawang dahil sa matagal na kalungkutan. Si Ash ay kasalukuyang estudyante sa Dragon Training Academy. Dito, bawat isa ay may sariling kasamang dragon para sa labanan, na tinatawag na PAL. Kagulat-gulat man, habang ang bawat estudyante ay nakakatanggap ng sarili nilang PAL pagpasok sa akademya, si Ash ay kakaibang kaso. Ang kanyang PAL ay parang multo, laging pinag-uusapan, ngunit hindi kailanman nakikita. Dahil dito, sa tuwing magpapakita si Ash sa eskwelahan, higit sa ilang tao ang nagugulat. Pagkatapos ay nagtaka kung paano nakapasa sa pagsusulit sa unang taon ang isang walang kasamang dragon. Tunay nakakatwa. Dagdag pa rito, bantog din si Ash sa kakayahan niyang sumakay sa mga dragon ng ibang tao, na nagbigay sa kanya ng reputasyon bilang isang kilalang panggulo. Iniisip ko kung kasing gulo rin ba ng dragon niya ang sarili niya. Nang marinig ni Ash ang mga salitang yon, gusto niyang sumugod at suntukin sa mukha ang binata. Kung hindi lang siya pinigilan ng matalik niyang kaibigang si Raymond, napakaswerte ng estudyanteng yun at hindi siya napinsala sa isang maselang bahagi. Si Ash ay karaniwang mahinahon, ngunit sa oras na banggitin ng sinuman ang kanyang nawawalang kasama, handa siyang makipag-away. Pinaalalahanan din ni Max si Ash na hindi na siya isang freshman at dapat kumilos ng naaayon. Tanging doon lamang huminahon ang sitwasyon. Ang lahat ay pumasok sa klase at nagsimula ang aralin gaya ng dati. Ipinaliwanag ng guro sa unahan ang lahat tungkol sa mga kasama, ang pinakapangunahing kaalaman na kailangan malaman ng sinumang mangangabayo ng dragon. Pinakamahalaga, tanging ang tunay nitong Panginoon lamang ang pinapayagan ng dragon na sumakay at utusan nito sa labanan. Maliban kung gusto mong daran ka ng dragon ng nakamamatay na laway, huwag kang basta-bastang umasal. Na parang pagmamayari mo ang dragon ng iba. Pagkatapos ng klase, narinig ng dalawa ang isang babae na sumisigaw sa tatlong kaklase na nagkukwentuhan sa may pintuan. Iyon si Prinsesa Sylvia, isang labis na mayabang na tao na may mapagmataas na saloobin sa lahat ng kanyang nakakasalamuha. Tingnan mo ang nangyari lang. Sa halip na magalang na hilingin sa kanila na tumabi, sumigaw si Sylvia sa kanilang harapan na para bang gumawa sila ng matinding pagkakasala, pagkatapos ay umalis ng walang nikititing na pakiramdam na siya ay mali, dahil sa hindi mabilang na katulad na insidente. Alam ng lahat sa akademya na si Sylvia ay labis na mapagmataas at iniiwasan siya na parang salot. Sa kanilang daan, nasalubong din ng dalawa si Rebecca, ang presidente ng Student Council. Di hamak na kaiba sa kanyang junior na si Sylvia, siya ay minamahal ng lahat. Sa sandaling makita siya ni Raymond, halos tumutulo na ang kanyang laway. Kahit ang delubyo sa Biblia ay wala lang kumpara sa bumubuhos na ulan mula sa langit. Sumumpa si Raymond na isasakripisyo niya ang bawat natitirang taon ng kanyang buhay kung nangangahulugan ito ng isang date kay Rebecca, kahit pa maaga siyang mamatay. Biglang sumulyap si Rebecca sa kanilang direksyon na tila narinig niya ang sinabi nito. Si Ash, dahil matalino, ang unang umiwas. Magkasama ang magkakaibigan sa kabutihan, pero kapag may problema, mag-isa ka na lang. Pare, wala akong alam. Pagkatapos ay dumating ang praktikal na pagsusulit, na sumusubok sa kakayahang mag-utos at mamuno sa mga galaw ng labanan habang nakasakay sa Dragonback. Ipinahiram ni Raymond ang kanyang dragon kay Ash. Ang dragon, na halatang sanay na rito ngayon, ay hinayaan si Ash na sumakay ng walang aberya. Sa sandaling umalingaw-ngaw ang boses ng instruktor, lahat ng magkatunggali ay sumugod sa matinding labanan. Ang pinakakahanga-hanga sa lahat ay ang puting dragon ni Sylvia. Umakyat ito sa kalangitan at nagpakawala ng mga atake ng salamangka, na nag-iwan sa kalaban nito ng walang pagpipilian kundi ang depensibong hamarang. Ang pagganap, bagamat medyo hilaw pa, ay talagang hindi masama. Sa panig ni Ash,
inuutusan din niya ang kanyang dragon sa matinding labanan, pinapanood ang kanyang kasama sa laban na umiwas at lumaban ng epektibo sunod-sunod. Hindi mapigilan ni Ash ang kapanabikan na bumabalong sa loob niya. Sa pinakamatinding sandali ng laban, inutusan ni Ash ang kanyang dragon na lumukso sa hangin upang umiwas, ngunit aksidenteng bumangga kay Sylvia. Ang hindi inaasahang insidente ay labis na nag-alala sa lahat. Nagawa nilang pakalmeyan ang kanilang mga dragon bago pa ang mga nilalang ay magwala. Medyo kinabahan ng instruktor matapos ang insidenteng yun, pero dahil walang malubhang nangyari, pinabayaan na lang ito. Gayunpaman, di inaasahang lumapit si Sylvia at sinampal si Ash sa mukha. Pinagalitan niya ito, tinanong kung nagluloko ba siya, at kung may ideya ba siya kung gaano yun kapanganib. Gustong-gusto ni Ash ipaliwanag na aksidente lang yun, ngunit tinawag niya itong hanggal, sinasabing ang kanyang dragon ay marahil katulad lang ng amo nito at marahil ay matagal ng patay. Pagkarinig noon, tuluyang nawala ng kontrol si Ash at gustong sumugod at sipain siya mismo. Sa mukha, saktong kinapitan siya ni Raymond bago pa siya kumilos dahil sa bugso ng damdamin. Matapos ang matinding pagpapalitan ng salita, nagtayaan sina Ash at ang babae. Kung mananalo siya sa nalalapit na Aries Festival, magsosorry si Sylvia. Kung hindi, bahala na. Sumang-ayon si Ash nang walang pag-aalinlangan. Bagaman wala pa siyang sariling dragon, tiwala siya ng lubos sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at sa kanyang abilidad na utusan ang isa. Ang gabi bago ang opisyal na laban, napanaginipan ni Ash si Novi muli. Sa panaginip, paulit-ulit siyang ginambala nito, na lubos na hindi alam ni Ash kung paano. Para harapin siya, hindi niya maigalaw ang kanyang katawan kahit kititing, habang malaya naman siyang hinahaplos-haplos nito, taglay ang katawan na lubos na nakakaakit. Kung nakakagalaw lang si Ash kahit isang daliri, hindi siya magdadalawang isip na bigyan ito ng matinding aral na hindi nito madaling malilimutan. Biglang sinabi ni Novi kay Ash na dahil ito ang huling pagkikita nila, paglalaroan niya ito ng husto. Nang aabot sana si Novi pababa sa maselang bahagi ng katawan ni Ash, nagising siya. Mabilis siyang naghanda at nagbihis, pagkatapos ay nakipagkita sa lahat sa pangunahing plasa ng akademya. Sa entablado, nagbigay si Rebecca ng ilang salita ng paghihikayat sa mga estudyante bago magsimula ang kompetisyon. Upang mas maging kapana-panabik at karapat-dapat panoorin ang laban, inanunsyo niya na ang mananalo ay magkakaroon ng pagkakataong makipag-date sa kanya. Sa sandaling lumabas ang mga salitang yun sa kanyang labi, ang buong stadium ay napuno ng ligaw na hiyawan. Ang mga lalaki at babae ay parehong tuwang-tuwa na parang nakatagpo sila ng ginto. Agad na gustong tumalo ni Raymond mula sa mga upuan upang bawiin ang kanyang dragon. Ash, tumabi ka at hayaan mo akong lumaban. Gayunpaman, nang aktwal na magsimula ang laban, si Ash pa rin ang nakasakay sa dragon. Ang kompetisyon ay medyo hindi patas para sa mga may kasamang ground type. Madali silang maiiwan ng mga dragon na may pakpak kailanman nila gustuhin. Halimbawa na lamang, kailangang tumakbo ni Ash ng ilang sandali bago makahabol kay Sylvia. At hindi dahil mabilis siya, kundi dahil sa unahan, isang grupo ng mga taong hindi nagkagusto sa kanyang mayabang na ugali ang hamarang sa lagusan. Hindi ipinagbabawal ng mga patakaran ng karera ang pagtutulungan o taktika ng grupo, kaya hindi nakaimik si Sylvia. Ngunit hindi rin nagustuhan ni Ash ang tanawing nasa harap niya. Kung kompetisyon ito, dapat itong laruin ng patas at walang lamangan. Kaya sumugod si Ash. Nang makita siyang papalapit, ayaw ng mga humaharang na manako ang kanilang dragon, kaya nagkahiwa-hiwalay sila. Ang makipot na lagusan ay naging dahilan ng pagbangga ng tatlong dragon sa isa't isa at sabay-sabay na gamulong pababa. Ang daan sa unahan ay bumukas, na nagbigay kay Sylvia ng pagkakataong sumulong. Ang daan sa unahan ay medyo mahaba pa at puno ng hamon. Maraming bahagi ang nangangailangan ng mga kalahok na tumawid sa mga bundok at lamusong sa mga ilog. Kung walang dragon, kailangan ng isang tao ng kahit isang buong araw para makalusot. Kalaunan, huminto si Ash sa paghabol sa anino ni Sylvia. Ito ay isang hindi pantay na karera para sa mga dragon sa lupa. Pagkatapos noon, kumaluskos ang mga palumpong sa malapit. Inakala ni Ash na baka ito ay isang kalahok na umatras, kaya lumapit siya upang tingnan kung kailangan nila ng tulong. Naglakad si Ash ng kaunti hanggang sa makasalubong niya ang isang barkong pandigma ng imperyo na may napaka-misteryosong figura sa loob.
Ang lalaki ay nakasuot ng maskara at sa isang sulyap pa lamang ay natukoy niya na napakabata pa ng dragon ni Ash. Isang lubos na pambihirang kaso nga. Gustong-gusto ni Ash malaman kung paano ito nasisilip ng lalaki. Isang letigo ang biglang humawi papalapit sa kanya. Kung hindi umilag si Ash, maaaring natapos na ang lahat. Ramdam ang panganib, lumingon siya at tumakbo. Ang babaeng umaatake ay walang balak sumuko at hinabol siya. Nang madapa si Ash, hinugot niya ang kanyang talem at nilayon ito pababa ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, nang makita niyang itinaas ni Ash ang kanyang braso para hamarang, nanigas ang mandirigmang babae, pagkatapos ay umatras ng walang malinaw na dahilan. Tumayo si Ash, nag-iisip kung ano ang binabalak niya, nang biglang gumuho ang maliit na bahagi ng bangin kung saan nakatayo ang babae. Nang siya ay malapit ng mahulog, mabilis siyang lumapit at hinawakan ang kamay niya para hilahin pataas, ngunit siya naman ang naligay sa posisyong mahuhulog. Hindi maintindihan ni Ash kung bakit siya naging ganito kaina ang pag-iisip. Imposibleng maging ganito katanga ang isang ordinaryong tao. Nang walang pag-asa siyang isiping tapos na ang kanyang buhay, isang kislap ng liwanag ang biglang sumulpot. Pagdilat niya, may itlog ng dragon sa kanyang harapan. Hinawakan ni Ash ang itlog at ito ay nabasag. Lumitaw ang isang maliit na batang babae na kahawig ni Navi. Walang kahit isang hibla ng damit ang maliit na bata. Mahimbing ang tulog niya at sobrang lalim kaya hindi siya nagising kahit binuhat siya ni Ash. Naisip niya kung ito ba ang kanyang kasama. Ngunit kung ganoon, bakit siya tao at hindi dragon tulad ng sa iba? Daan-daang tanong ang bumahas sa kanyang isip na walang makitang sagot habang nakatitig siya sa munting batang babae sa kanyang bisig. Buti na lang, nangyari ito sa isang mundo ng pantasya at hindi sa lugar kung saan kakatok ang mga awtoridad dahil sa matagal na pagtitig sa isang bata. Pero kalimutan na ang mga pulis. Isang kamao ang biglang lumipad mula sa kung saan at nagpatalsik kay Ash sa malayong distansya. Walang iba kundi ang mismong misteryosong munting batang babae. Sumigaw siya ng babala na ang pagtitig sa isang natutulog ay isang napakawalang galang na bagay na gawin. Ano, gusto mo bang punitin ko ang kalendaryo at gamitin para ipunas sa puwet mo o ano? Tumigil ka sa pagtitig. Wala nang pakialam si Ash tungkol doon. Anong klaseng bata ang kasinlakas ng baka? Tao ka ba talaga? Siyempre hindi. Walang simpleng tao ang makakapantay sa isang marangal na dragon tulad ko. Nang marinig yun, tuwang-tuwa si Ash. Ako ang iyong guro, alam mo. Ako ang iyong guro. Ang isang marangal na dragon ay hindi kailanman magiging alipin ng mababang tao. Na-shock si Ash sa kanyang sagot, pero nagdesisyon na dalhin na lang siya sa bahay at ayusin ang ibang bagay mamaya. Nang pumasok sila sa kwarto ni Ash, nagreklamo ang maliit sa kung gaano ito kasimple, sinabing masyadong maliit ang kama para sa kanilang dalawa. Tapos, dumiretso siya sa kama at humiga ng padubog na parang siya ang may-ari ng lugar. Gusto talagang malaman ni Ash kung saan siya matutulog ngayong gabi. Sa sahig, syempre, walang marangal na dragon ang natutulog sa lupa. Hinding-hindi niya matatanggap ang ganitong ugali o ang mga kahibangang kahilingang ito na walang ipinapakitang paggalang sa kanyang tagasanay ng dragon. Ngunit, upang maiwasan ang luho ng 3 beses na pagkain sa isang araw sa kagandahang loob ng estado at ang kaparusahan mula rito, nilunok niya ang kanyang pagmamataas sa sarili niyang silid. Akala niya ay matatapos na ang lahat doon, nang gumapang palabas ang maliit mula sa ilalim ng kumot sa kalagitnaan ng gabi. Sa simula, inakala ni Ash na siya ay naglalakad sa tulog at hinayaan na lang siyang gawin ang gusto niya. Ngunit nang magsimula siyang magsalita at ang kanyang mga galaw ay lumagpas sa lahat ng limitasyong may isip, naunawaan ni Ash na siya ay ganap na gising at sinusubukang kunin ang kanyang unang beses. Lumaban siya nang walang magawa. Umasa siya na kung may sino mang alagad ng batas na nakakakita, ay sana'y magmagandang loob silang lumingon sa ibang direksyon dahil napakasarap ng pakiramdam. Kinabukasan, may kumatok sa pinto. Ito ang student council, na nakarinig na sa wakas ay may kaibigan na si Ash at dumating upang mag-imbestiga. Sa sandaling pumasok sila, nakita ang maliit na bata, at napansin ang maliliit na pasa kay Ash. Katawan, agad na napunta ang isip nila sa pinakamasamang posibleng sitwasyon. Tumawag ng pulis at arestuhin ang lalaking ito ngayon din. May ginawa siyang labis na hindi nararapat sa anak ng iba. Si Rebecca, na nakatayo sa tabi nila, ay sumulyap sa pinangyarihan at napansin na ang silid ay malinaw na nahati sa 2 magkahiwalay na tulugan, kaya alam niyang walang nangyari.
Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Ash na ito ay isang kasong walang katulad. Nagpadala na ang akademya ng kahilingan para sa tulong kay Professor Cornwell, isang eksperto na may mga taon ng karanasan sa pagtukoy at pagsusuri ng mga species ng dragon. Bukod pa rito, nakabili na si Rebecca ng isang set ng damit, isinuot ito sa kanya at pagkatapos ay pumunta sa paaralan upang kunin ang maliit na tulong pinansyal. Hindi ito gaanong marami, ngunit sapat na ito upang makabili ng ilang pangunahing pangangailangan para sa maliit na batang dragon. Bagamat bata pa ang kasama ni Ash, ang kanyang hitsura ay walang dadang kaakit-akit at nakakatuwa. Bago pa man umabot sa kanyang yugto ng paglaki, taglay niya ang kagandahan na nagpapalingon sa mga tao sa kalye tuwing dumadaan siya. Nakita ng munting bata ang isang cute na panaderia at pinilit si Ash na bilhan siya ng kung ano. Sa sandaling kinagat niya ang una, kakaibang reaksyon ng sumikop sa kanyang katawan. Nawalan siya ng control at biglang sumugod kay Ash, gumagawa ng mga ekspresyon at galaw na labis na mapanlikha. Nang malapit na sa puntong hindi na maibabalik, bumasag ang boses ni Sylvia. Hindi ko inasahan na magiging ganito ka walang hiya, gumagawa ng mga malaswang bagay sa publiko. Nang sandal na yun, bumahin ang maliit na dragon girl, at ang hangin mula rito ay umitsa sa palda ni Sylvia. Nahagip ni Ash ang liwanag ng asul na panloob sa ilalim ng kanyang maikling palda. Nakatayo siya roon na naguguluhan ng ilang segundo bago tumama ang isang malakas na kamao sa kanyang mukha. Matapos ang ilang paliwanag, sa wakas ay natuklasan nila na ang minatamis ay naglalaman ng pampasigla na katulad ng alak. Kung kakainin ito ng bata, malalasing sila, na siyang mismong nangyari sa munting bata. Matapos siyang mahimasmasan, ipinaliwanag ni Sylvia na hindi siya dumating upang makipag-away, kundi upang humingi ng paumanhin sa kanyang mga nasabi bago ang paligsahan. Nang tanungin ni Ash kung ano ang ibig niyang sabihin, medyo kinabahan siya at pagkatapos ay tumalikod at umalis. Nang makita siyang umalis, tahimik na naisip ni Ash sa sarili niya na sana ay palagi siyang kasing kaaya-aya nito. Nagpatuloy sa pamimili ang dalawa, nang sa wakas ay umalis sila, gustong kumain pa ng maliit na babaeng dragon ng matamis na may alak. Agad na tumanggi si Ash. Hindi ba't halos malasing na siya kanina? Bukod pa rito, sa pagbanggit niyan, tila wala pa ring pangalan ang kanyang kasama. Medyo nababahala rin dito ang bata. Naalala ni Ash ang pangalang Echo, isang pangalan na matagal na niyang gustong ipangalan sa kanyang kasama. Ito ang pangalan na ibinigay ng pinakaunang tagasanay ng dragon sa kanyang kasama. Nagustuhan ng bata ang pangalan, at dahil doon, ang marka sa kamay ni Ash ay nagliwanag sa isang kislap ng liwanag, na sumisimbolo na ang dalawa ay nagkaroon ng koneksyon sa pamamagitan ng daloy ng enerhiyang astral. Opisyal na nagtatatag ng isang symbiotikong ugnayan. Ngayong may pangalan na siya, pumasok si Echo sa palikuran upang maghugas ng mukha at ayusin ang buhok. Ngunit kakatwa, napakatagal na niya sa loob nang hindi lumalabas. Mula sa malayo, nakita ni Sylvia si Ash na nakatitig sa palikuran ng mga babae at sumigaw ng babala na kung siya ay nagiging bastos, susuntukin niya ito sa mukha. Nang malaman niyang matagal nang pumasok si Echo at hindi pa lumalabas, pumasok ang kanyang kitiwala upang tingnan, ngunit wala siyang nakita. Ang tanging nakita niya ay isang panyo na may pulbos ng mistikong insenso. Mukhang mayroong dumakip sa kaibigan ni Ash. Handa si Ash na guluhin ng buong akademya para lang mahanap siya. Sa kabutihang palad, pinigilan siya ni Sylvia at ginabayan na gamitin ang sagradong marka ng dragon sa kanyang braso upang tumutok kay Echo at iPadan ang daloy ng astral. Sundin lang yon, at makikita mo siya. Dumating silang tatlo sa isang lugar na tila abandonado. Sa labas ay nakatayo ang kakaibang mga porma sayo ng bato. Pinag-aralan ni Sylvia ang mga ito ng maigi hanggang sa nagawa ni Ash na sirain ang pinto at makapasok sa loob. Talagang gumana ang daloy ng astral, dahil sa loob, si Echo ay nakahiga at nakasiguro sa isang surgical table. Ang taong nasa harapan nila ay isang babaeng may 3 ulo. Nang makita niya si Echo at malaman ang tungkol sa isang dragon na nasa anyong tao, ang kanyang kuryusidad ay hindi na napigilan. Anong uri kaya ng misteryosong nilalang ito? Ang kuryusidad na yon ang nagtulak sa kanya hanggang sa punto na, kahit alam niyang labag sa batas ang busisiin ang kasama ng iba, itinuloy pa rin niya. Sakto nang pababa na ang talam, dumating ang lahat sa labas. Marahil ay inaasahan na may magaganap na labanan.
Ngunit nakapagtayo na ang babae ng isang aparato upang ihiwalay sila mula sa labas ng mundo. Ang mismong mga batong yun na napansin ni Sylvia. Higit pa rito, ang babaeng ito ay walang iba kundi si Propesora Angela Cornwell, ang mismong eksperto na hiniling ng akademya. Pagkatapos niyang magpakilala, ipinatawag niya ang isang magic circle na pinawalan ng malay sina Sylvia at ang kasama niya. Nagpumiglas si Ash na lumaban. Kakaipanganak pa lang ng kasama niya. Hindi niya hahayaang gawin ni Angela ang anumang gusto nito. Ngunit nang tumindi ang mahika, bumagsak si Ash. Nang makita ito, galit na sumigaw si Echo. Ang sagradong marka ng dragon sa kanyang braso ay nagliyab sa liwanag, at agad na nabalik ang malay ni Ash. Ikinampay niya ang kanyang braso at isang malakas na bugso ng hangin ang hamampas kay Angela, sinira ang aparato na nagpapanatili ng kanyang mahika, at pagkatapos ay sinira ang pumipigil kay Echo. Sa wakas ay malaya na, tumakbo ang munting bata kay Ash at kumapit sa kanya sa takot. Ngunit nang yakapin niya ito pabalik, sinuntok niya ito ng ubod ng lakas na halos mawalan siya ng malay. Napakabangis na munting nilalang. Nang akala nila ay tapos na ang pagsubok, kinabukasan mismo habang naglalakad sila papunta sa klase, narinig nila ang balita na si Angela ang bago nilang guro sa asignatura. Bukod pa rito, tinawag ni Rebecca si Ash sa silid-aralan, idinikit ang sarili sa kanya na isang postura na walang sinumang binatilyong puno ng sigla ang kayang tiisin. Mukha siyang handang angkinin siya, pero sa totoo lang, gusto lang niya siyang imbitahan na sumali sa student council. Alam ni Rebecca na sa kagubatan, nakatagpo siya ng mahiwaga at mapanganib na mga individual. Sila ay mga especially iya mula sa imperyo. Ilang taon na ang nakalipas, naglaban ang kaharian at ang imperyo sa isang digmaang yumanig sa mundo. Bagaman matagal nang natapos ang labanan, hindi pa rin gumanda ang sitwasyon. Patuloy na naghahanap ng paraan ng imperyo para salakayin ang kaharian, ng hayagan at mula sa anino. Maling kinilala ng kalaban ng Unsliven Academy bilang isang lugar ng pagsasanay militar at ilang beses na itong naging target. Nais ni Rebecca na sumapi si Ash sa student council, ginagamit ang kanyang kakayahan na sakyan ang anumang dragon upang palakasin ang kanilang puwersa at protektahan ang akademya. Ito ang tunay na layunin ng pulong ngayong araw, habang maingat na pinag-iisipan ni Ash nang umalingaungaw sa buong akademya ang A-Level 2 na alarma. Inasahan ng lahat ang pag-atake ng kalaban, ngunit lumabas na isa lamang itong dragon na nakakawala at nawalan ng kontrol. Nakakagulat, nakasakay si Prinsesa Sylvia sa ibabaw nito. Paano niya hindi nalaman na napakadelikado ng ginagawa niya? Hindi maintindihan ni Ash, ngunit agad na nahulaan ni Rebecca ang intensyon ni Sylvia na makipagkumpitensya sa kanya. Bagamat pambihira talaga si Sylvia at nangunguna sa lahat ng aspeto, pagdating sa pagsakay sa anumang dragon, walang makapapantay kay Ash. Upang maiwasan ang anumang kapahamakan o ang malubhang mapinsala ang dragon, lumundag si Rebecca at sumigaw upang ipatawag ang sarili niyang dragon. Mula sa loob ng bilog na salamangka, isang napakalaking dragon ang lumitaw. Ito ay napakagara at kahanga-hanga, lubos na naiiba sa anumang dragon na nagpakita noon. Hindi man lang maihambing ang dragon ni Sylvia. Sumunod, nagbigkas si Rebecca ng isa pang salamangka. Isang bilog ng mahika ang nabuo sa ilalim ng ulo ng dragon at dahan-daang gumalaw pataas sa kanyang katawan. Ang kanyang mga damit at uniforme sa paaralan ay napalitan ng isang arco, isang baluti pandigma na personal na idinisenyo ng isang dragon para sa master nito bilang tanda ng pagkilala. Sa kanyang napakalakas na kapangyarihan, madaling napahinahon ni Rebecca ang nagwawalang dragon, at napanatili ito sa lupa. Ang insidente ay nalutas ng walang kapintasan at walang ni isang nasawi. Paulit-ulit na samasagi sa isip ni Ash ang tagpong yun, lubos na tuliro, nagtataka kung kailan siya magkakaroon ng sarili niyang arco. Kinakausap siya ni Aiko, ngunit hindi siya nakikinig, kaya mariin siyang kinurot nito sa tainga. Batay sa kanyang kaalaman, bawat arco na kasalukuyang umiiral ay ipinasa sa pamamagitan ng minanang alaala ng bawat dragon, hindi dinisenyo ng partikular para sa kanilang amo. Sabik na nagtanong si Ash kung kaya niyang magdisenyo ng isa na eksklusibo para sa kanya. Sa sandaling sinabi niya ito, tila nagalit si Aiko. Naalala niya na kapag sumasang-ayon ng isang dragon na gumawa ng personal na arco para sa amo nito. Ibig sabihin, sumusumpa ang dragon ng walang hanggang katapatan, hindi kailanman pababayaan o ipagkakanulo sila. Pagkalabas pa lang ng mga salita sa kanyang bibig,
Tinapakan ni Aiko ang kanyang paa. Bakit ako, ang amo, ang gagawa ng baluti para sa isang alipin? Laban nito sa likas na kaayusan. Katatapos lang ni Aiko sa kanyang tirada nang dumating sina Rebecca at Sylvia, inaanyayahan silang dalawa sa isang restoran. Dahil sa mga pribilehiyo ng Student Council, nakakakain ang lahat na parang maharlika sa marangyang hapag na ito nang hindi gumagasta ng ni isang kosing, habang si Aiko naman ay sabik na tinitingnan ng masasarap na putahe sa mesa. Sa ibang dako, nakatayo ang dalawang misteryosong figura na nakatagpo ni Ash sa gubat. Sa tuktok ng isang matayog na gusali, tinitingnan ang syudad. Ang lugar na ito ay tunay na mapayapa. Ang mga dragon ay hindi na itinuturing na kasangkapan ng digmaan, ngunit hindi ibig sabihin ay mananatili ito sa ganoong paraan. Hinugot ng lalaki ang isang espada, at sa isang panggagaway, isang kidlat ang bumulusok mula sa talam nito patungo sa langit. Sa mismong sandaling yon, naramdaman din ni Aiko na may mali. Nagmadali silang lumabas. Mula sa nangingitim na ulap na bumabalot sa langit, isang napakalaking halimaw ang biglang lumitaw. Kung ito ba ay isang dragon o iba pa ng buo ay hindi malinaw, ngunit ito ay napakalaki. Ang nilalang ay napakapangit, higit pa sa inaakala, na ang balat nito ay tila nabubulok at tumutulo sa lupa. Si Aiko, nang makitang nagdudulot ito ng kaguluhan sa lungsod, ay lumapit at nagsimulang pinagsalitaan ito ng masama. Ang resulta ay inaasahan. Madali siyang dinakma ng halimaw. Pagkatapos, nagtipon ito ng enerhiya at nagpakawala ng sinag ng liwanag patungo sa residential district. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lugar, sumire sa mga gusali sa bawat direksyon. Mula sa loob ng pagsabog, lumitaw ang silweta ni Rebecca. Pumasok siya sa combat mode upang mabawasan ang pinsala mula sa sabog. Mula sa kanyang magic circle, pinatawag niya ang isang higanteng sibat at inihagis ito ng diretsyo sa halimaw. Tumagos ito sa bawat patong ng depensa nito, matinding lumaban sa huling harang bago sinira ang ulo ng nilalang. Ngunit sa halip na bumagsak, dahan-daang nag-regenerate ang sirang ulo. Pagkatapos, ipinagpatuloy nito ang pagbomba sa bawat direksyon. Alam na magiging isang matinding laban ito, sinabihan ni Rebecca si Ash na kunin ang prinsesa at umalis agad doon. Labis ang takot ni Sylvia sa nasaksihan niya kaya nawalan siya ng kapanatagan. Ilang beses man niyang tawagin ang pangalan nito, hindi ito tumugon. Walang pagpipilian si Ash kundi sampilan siya sa mukha. Nang matauhan si Sylvia, sinabihan siya nito na ipatawag ang kanyang dragon upang masubukan niyang sakyan nito. Ito ay isang lubhang mapanganib na galaw, ngunit wala silang ibang pagpipilian, dahil hinailan ng halimaw si Aiko sa tiyan nito. Ang nakakatakot na nilalang ay lubos na tuwoli, walang habas na hinawakan ang katawan ni Aiko. Sa pinakamapanganib na sandali, nahila si Aiko sa isang kakaibang dimensyon, kung saan nakilala niya si Novi, na nagpakilala bilang gabay ni Aiko sa paunang yugto. Ito ang pandayan ng Dragon Armor, kung saan isinilang ang mga panlabang baluti. Ipinakita ni Novi kay Aiko ang tanawin sa labas, kung saan si Ash ay abalang-abala sa pagsagip sa kanya. Bagamat paulit-ulit siyang nahulog mula sa dragon at ang kanyang katawan ay umabot na sa sukdulang pagod, hindi sumuko si Ash, kahit hindi niya alam ang kalagayan ni Aiko. Ang Sacred Dragon Mark ang nagsabi sa kanya na buhay pa ito. Hanggat totoo yun, gagawin niya ang lahat para mailigtas siya. Labis na naantig si Aiko sa kanyang nakita. Nauubos na ang oras, kaya imposibleng makapagdisenyo ng custom na baluti panglaban mula sa simula. Ngunit ang pagpili ng isang per-made set ay masyadong delikado, kaya pinagdugtong-dugtong ni Aiko ang mga umiiral ng pyesa upang makabuo. Isang sapat na matibay na arko para kay Ash. Sa labas, habang napatalsik si Ash mula sa likod ng dragon at malapit ng tamaan ng mapaminsalang sinag ng enerhiya ng halimaw, ang kanyang buong katawan ay pumutok sa liwanag, isang malakas na pagsabog ang pumaligid sa kanya. Ngunit nang hamupa ang usok, wala siyang kahit isang gallows. Sa kabaligtaran, ang kanyang buong katawan ay nababalutan ngayon ng isang arko, ikinagulat ng lahat. Pumasok siya sa isang masidhing kalagayan at lumundag sa likod ng puting dragon, pagkatapos ay mula roon ay lumukso sa likod ng halimaw, sinusubukang sakyan ito. Hindi ko alam kung ano ka man, ngunit kung ikaw ay isang dragon, kung gayon kayang sakyan ka ni Ash. Pinamahalaan niya ang nilalang at pinapaakyat ito sa kalangitan. Sa maikling sandali ng pagkakaugnay, nasulyapan ni Ash ang nakaraan ng halimaw,
na nakikipaglaban ng magkatabi kasama ang dating nitong amo. Ang tanging hiling ng nilalang ngayon ay ang makalaya. At kaya't nagpatawag si Ash ng isang napakalaking bilog ng mahika. Mula sa loob nito, lumitaw ang isang napakalaking espada. Hinawakan ito ni Ash at ibinagsak sa isang matinding hampas. Ganap na dinalisay ng gininto ang liwanag ang tiwaling katawan ng dragon, pagkatapos ay ikinalat ang madilim na ulap at ibinalik ang maningning na kalangitan sa lungsod. Ganoon na lamang, nagwakas ang isang labanang mala-apokaliptiko na kayang magpatag ng isang buong lungsod. Matapos ang pag-atake ng undead na dragon, sila Aiko, Sylvia, at Ash ay opisyal na sumali sa Student Council at nagkaroon ng kanilang pampublikong painaya. Walang dapat ipag-alala si Sylvia. Taglay ang maharlikang gilas, nagbigay siya ng talumpati na punong-puno ng awtoridad kaya't walang sinumang nang ahas magsalita ng kahit isang salita. Nang turno na ni Ash, medyo naging alanganin. Hindi niya inakala na ang isang taong kilala sa pagiging pasaway ay isang araw magiging miyembro ng Student Council na mangangasiwa sa lahat. Sinabi lang niya na gagawin niya ang kanyang makakaya at umasa na susuportahan siya ng lahat sa mga susunod na panahon. Nakita ng mga manunood na medyo kulang sa sigla ang kanyang talumpati at hindi sila pumalakpak. Sa kabutihang palad, nasa ibaba si Raymond at marunong magpasigla ng madla, kaya nagawa ni Ash na matapos ito ng maayos. Sa wakas ay dumating si Aiko, isang kasama sa anyong tao. Dahil si Aiko ay halos walang silbi ngunit kumakain ng napakalaking dami, ang kanyang papel ay hindi hihigit sa pagiging mascot. Itinaas ni Aiko ang magkabilang kamay at nagpakawala ng dagandong, sinusubukang maging nakakatakot. Ngunit walang kahit sino sa mga manunood ang natakot kahit kaunti, dahil ang kanyang dagandong ay ganap na. Walang banta, kung tutuusin, nakatutuwa pa nga. Nahihiya sa tawanan ng mga tao, si Aiko ay galit na galit. Dahil walang magawa sa kanila, lumingon siya at binuhos ang galit na mga salita kay Ash para ilabas ang kanyang pagkadismaya. Ang unang gawain ni Ash bilang miyembro ng konseho ng mag-aaral ay ang pagtanggal ng mga hindi autorisadong anunsyo na nakapaskil sa paligid ng paaralan. Ang pinakakapansin-pansin ay isang recruitment poster para sa Silver Knight Fan Club, na nakatuon sa isang medyo sikat na Dragon Rider mula sa isang nobela. Ngunit ang kanilang paghanga ay hindi nakatuon sa kathang-isip na karakter na yun. Ito ay nakatutok kay Ash, ang misteryosong bayani na nakatalo sa Undead Dragon. Dahil walang nakakakilala sa kanya, gumawa muna sila ng codename at nagsisikap tuklasin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nang pumasok sila sa silid-aralan, nakita ni Raymond kung gaano ka-cute si Aiko at hindi niya napigil ang haplasan ang ulo nito. Iminungkahi pa niya ang ideya ng pagpapalit ng kasama kay Ash, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, isang sapok ang nagpa-atras sa kanya ng malakas. Tunay na isang taong mahilig manggulo at pagkatapos ay nakakatanggap ng ganti. Tamang-tama sa sandaling yun, pumasok sa silid-aralan si Jessica, ang presidente ng Silver Knight Club, na may kasamang maraming babae sa likuran niya. Ang kanilang layunin ay simple lang, tanungin kung sino man sa klaseng ito ang talagang naroon sa pinangyarihan, nasaksihan ng labanan, at kilala ang pagkakakilanlan ng bayani. Naramdaman ni Sylvia na sila ay sobra-sobra na at sinabihan silang umalis. Maaaring natakot si Jessica kung ginamit ni Sylvia ang kanyang posisyon bilang isang prinsesa ng kaharian. Ngunit ayaw ni Sylvia gawin yun at sa halip ay ginamit ang kanyang awtoridad bilang miyembro ng executive board ng Student Council. Hindi man lang ito nagpatinag kay Jessica. Pinayuhan din ni Raymond ang grupo ni Ash na huwag nang makipag-abala sa baliw na ito. Kumalat ang balita na nagmula siya sa isang matandang maharlikang pamilya na matagal nang bumagsak. Mula sa grasya, muling nagsalita si Jessica. Ipinaalam sa lahat na ang marangal na layunin ng Silver Knight Club ay walang iba kundi ang magsilang ng mga anak ng bayani. Ang pahayag na yun ay nagpatahimik sa buong silid na balot ng pagkabigla. Sina Echo at Sylvia ay handa nang sumugod at harapin siya ng may matinding galit, ngunit unang namagitan ang vice-presidente ng club. Ang mga tuntunin ng club ay nangangailangan ng pagpapanatili ng kadalisayan patungkol sa kanilang idolo. Gaano man kapilit ang pagtibok ng biological clock ng sinuman, ang ganoong mga salita ay ganap na hindi katanggap-tanggap. Dagdag pa rito, ipinaalam ng vice-presidente kay Jessica na naroroon si Sylvia sa labanan. At alam niya kung sino talaga si Silver Knight. Agad siyang sinimulang puwersahin ni Jessica.
Noon din, lumitaw si Rebecca at inutusan si Jessica na lumabas agad ng silid-aralan. Magsisimula na ang klase, ngunit kahit ang pangulo ng konseho ng mag-aaral ay hindi nagawang takutin si Jessica. Sa halip ay iginiit niya kay Rebecca na ibunyag ang pagkakakilanlan ng bayani agad-agad. Sa huli, kinailangan ni Rebecca na gamitin ang kanyang huling alas upang piliting umurong si Jessica ng may pag-aatubili. Ibinunyag din niya sa lahat ang sikretong sandata na ginamit niya, sensitibong impormasyon. Hindi si Jessica ang babaeng maharlika na pinaniniwalaan ng lahat. Sa katunayan, ang pamilya niya ay naglingkod sa sambahayan ni Rebecca. Si Jessica ay sa totoo lang isang mabuting tao sa puso, ngunit ang matinding pagnanais niyang maging tunay na maharlika ang nagtulak sa kanya upang halos mawala sa katinoan. Binalaan din ng lahat na huwag siyang galitin, dahil ang pagkagat niya ay mangangahulugan lamang ng paggastos sa rabies shot. Gayunpaman, kung malalaman ni Jessica kung sino talaga si Silver Knight, maaari siyang maging isang tunay na maharlika sa hinaharap. Sa isang kahariang nakabatay sa mga Dragon Knight, ang pag-abot sa antas ng Arch ay isang tunay na napakalaking tagumpay. Sino man ang nagtataglay ng ganoong uri ng kapangyarihan ay madaling mabibigyan ng titulong maharlika. Kung malaman lang ni Jessica na si Ash ang bayani ng labanang yon, walang duda na gagawin niya ang lahat upang makabuo ng anak sa kanya. Namula ng todo ang mukha ni Sylvia nang marinig ito. Iyon mismo ang dahilan kung bakit kailangang maging labis na maingat ni Ash at gawin ang lahat upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Si Aiko, na nagtataka tungkol sa binhing nabanggit, ay tinanong si Ash na ipaliwanag kung ano yon. Nang tumanggi siya, in-access ng maliit ang kanyang minanang alaala ng dragon. Sa sandaling naintindihan niya na ito ay isang bagay na lubos na pribado. Gusto niyang lumubog sa lupa at mawala sa hiya. Ipinahayag din ni Rebecca na darating na sa lalong madaling panahon ang unang prinsesa upang imbestigahan ang pag-atake ng undead na dragon sa lungsod ng Onsleven. Nang marinig ito ni Sylvia, sumigaw siya at sumukab sa ilalim ng mesa sa takot. Walang sino man ang makaunawa kung bakit ganoon na lamang ang kanyang kakaibang pagkilos. Marahil ay may isang bagay na lubhang kakilakilabot ang nagdulot upang ang isang taong kasing mapagmataas ni Sylvia ay mag-react ng ganoon. Sa sumunod na ilang araw, nanatili si Sylvia sa isang malungkot na kalagayan, na parang nawala na siya ng sigla. Lahat ay lubos na mausisa, kaya nagbahagi si Cosette ng kaunti tungkol sa unang prinsesa na si Veronica. Siya ay isang ordinaryong tao na hindi napili bilang isang Dragon Knight. Ngunit kapalit nito, taglay niya ang pambihirang pisikal na lakas at natatanging husay sa paggamit ng espada. Matapos makaligtas sa hindi mabilang na matitinding labanan, ang ugali ni Veronica ay naging sukdulang walang awa. Kamakailan, nakuha niya ang palayaw na Iron Blood Valkyrie. Sa ganoong uri ng personalidad, pinalaki ni Veronica ang kanyang nakababatang kapatid na si Sylvia sa pamamagitan ng mga paraang lubhang malupit at nagdulot ng labis na pagdurusa. Ang pinakakilalang halimbawa ay ang pag-iwan sa napakabatang si Sylvia sa kagubatan at hinayaan siyang mamuhay ng mag-isa. Matapos paulit-ulit na dumanas ng matinding pagpapahirap, halos hindi na siya makilala, labis na kinatatakutan ni Sylvia ang kanyang nakatatandang kapatid. Naramdaman ni Ash na kailangan ni Sylvia ng pampatibay ng loob kaya nilapitan niya ito para kumustahin, ngunit sinungitan lang siya nito. Hindi siya makapaniwala na ganoon siya kaawa-awa at kinaawaan pa ni Ash. Medyo nainis siya sa bastos nitong ugali ngunit hindi na nag-abala pang makipagtalo. Nang hapong yun, alam ni Cosette na labis na nalulungkot, natatakot, at nababalisa ang prinsesa sa loob ng ilang araw. Kinabukasan ang araw ng pagdating ng unang prinsesa, kaya nilakasan ni Cosette ang loob. Upang gawin ang mga bagay na pangarap ng sinumang lalaki, tinulungan si Sylvia na manumbalik ang kanyang sigla. Sinabi rin ni Sylvia sa kanyang sarili na kung ano ang darating ay darating. Ang pagkatakot ay walang mababago. Kinabukasan ng umaga, habang nalalapit ang pagdating ni Veronica, wala pa rin si Sylvia. Hindi rin nakampante si Rebecca na pilitin ng isang tao na halatang takot na takot. Nang akalain ng lahat na sumuko na si Sylvia, siya ay nagpakita. Nagbalik ang dati niyang pagiging mahinahon, na walang bahid ng takot o pag-aalala ang kanyang ekspresyon. Tila talaga niyang napatatag ang kanyang sarili. Nang makahinga ng maluwag si Ash, isang dambuhalang barkong pandigma ng dragon ang lumitaw sa himpapawid, na pinalibutan ng maraming Asterisk Dragon Knight Asterisk na nagsisilbing escort.
Ito ang personal na barkong pandigma ng unang prinsesa, pinapagana ng isang fossil ng dragon mula sa 1,000 taon na ang nakalipas. Dahil sa fossil na yon, ang dambuhalang bakal na ito, halos kasinlaki ng isang bahagi ng mismong lungsod, ay nakalilipad sa kalangitan. Nang lumapag ang barkong pandigma, ang mga sundalo ay pumila sa perpektong porma sayon, naghihintay sa pagbaba ng kanilang Panginoon. Sa mga simpleng detalyeng ito pa lamang, masasabi na ng kahit sino na ang estado ni Veronica sa loob ng. Ang pamilya ng hari ay lubhang mataas. Dala ni Veronica ang kanyang malaking espada at humakbang pasulong. Ang una niyang ginawa ay tawagin si Sylvia, ang nakababata niyang kapatid na matagal nang hindi niya nakita. Inasahan ng isang taos-pusong muling pagkikita matapos ang 4 na taon ng paghihiwalay. Ngunit sa halip, ibinaba ni Veronica ang kanyang espada ng walang awa. Gayunpaman, naiwasan ni Sylvia ang nakamamatay na atake sa tamang panahon. Ngunit ang Sylvia na ito ay si Ko Saturday pala na nagkukubli. Alam ni Veronica na gaano man naging matatag ang kanyang kapatid, imposible na manatili itong kalmado. Ang labis na kumpiyansang kilos ay nagbunyag kay Cosette. Upang hindi na lumala pa ang sitwasyon, lumabas ang tunay na Sylvia mula sa likod at binati ang kanyang kapatid. Gaya ng inaasahan, talagang walang lakas ng loob si Sylvia kapag kaharap ang kanyang nakatatandang kapatid. Nanginginig ang kanyang mga binti sa takot. Pinasira mo ang pangalan ng pamilya ng hari. Oras na para sa kaparusahan. Sa mga salitang yon, mabilis na iginalaw ni Veronica ang kanyang espada pababa. Kumalat sa hangin ang mga piraso ng damit ni Sylvia, ngunit walang ni isang gallows na lumabas sa kanyang katawan. Sylvia, na nawalan ng takip ang kanyang katawan sa harap ng lahat, ay napaluhod upang takpan ang sarili. Lalo pang nadismaya si Veronica sa reaksyong ito. Sa isang labanan na nakasalalay ang buhay, sa halip na humanap ng paraan para manalo o makaligtas, pinili niyang takpan ang kanyang katawan. Ang pangarap mong maging Dragon Knight ay walang iba kundi walang saysay na mga salita. Puro salita, walang gawa. Sa pagmamasid na pinahiya si Sylvia sa harap ng lahat ng kanyang sariling kapatid, hindi nakapagpigil si Ash at humakbang pasulong upang magsalita. Sinabi niya kay Veronica na sumusobra na ito. Ang kabalyero sa tabi niya ay halos sugatan siya bilang pagtatanggol. Hindi rin nakatiis si Echo sa likod niya sa pinangyarihan. Sa halip na magalit dahil sa pagkakaabala, sinabi lang ni Veronica kay Glenn na dalhin palayo si Ash, pagkatapos ay tumuloy sa lungsod upang imbestigahan ang pag-atake ng undead na dragon. Tungkol naman kay Ash, hindi siya dinala para saktan ng husto o kitilin ang buhay. Sa halip, tinrato siya na parang maharlika. Kasama ang isang dalagang may kahangahangang pangangatawan na umaasikaso sa bawat pangangailangan niya sa tabi niya, medyo lampa siya. Ngunit sa ganoong katangian na malinaw na ipinapakita, walang puwang para magreklamo. Hindi nagtagal hanggang gabi nang maglunsad ng operasyon ang pangkat ng mga tagapaglingkod ni Prim upang sapilitang. Ang lahat ng damit ni Ash ay inalis. Bagaman sinubukan niyang lumaban, dahil sa mahusay na pamamaraan ng katulong, wala ni isang hibla ng damit ang nanatili sa kanyang katawan. Pagkatapos, siya ay dinala sa loob upang maligo kasama sina Profesora Angela, Rebecca, at Veronica. Pinag-uusapan nila ang isang bangkay na dragon. Tanging ang imperyo lang ang may kakayahang lumikha ng gayong bagay. Ngunit dahil sa walang ebidensya upang patunayan ito, wala nang magawa si Veronica kundi hayaan na lang ang usapin. Nang dumating si Sylvia pagkaraan ng ilang sandali, lumipat ang usapan sa paksa ng kasal. Kulang sa tagapagmana ang pamilya ng hari dahil ang nag-iisang prinsipe, si Julius, ay pinatay. Para sa krimen ng pagpatay sa isang dragon. Kaya, nagpasya si Veronica na ipakasal si Sylvia kay Glenn, ang pinakapinagkakatiwalaan niyang kabalyero at matalik na kaibigan ng yumaong prinsipe. Tungkol naman sa pangarap ni Sylvia na maging isang Dragon Knight, nawalan na ng pag-asa si Veronica. Ang ipinamalas kanina ay nagpatunay na kulang si Sylvia sa kakayahan. Nang walang naglakas loob na sumalungat sa desisyon, ipinagtalo ni Ash na masyadong nagmamadali si Veronica sa kanyang paghuhusga. Bagaman talagang napakapangit ng pagganap ni Sylvia at nagkamali siya, marami pa ring salik ang kailangan obserbahan ni Veronica. Sa pagkakaalam niya, maaari niyang sirain ang isang posibleng makapangyarihang Dragon Knight.
Ang walang awang at matigas na kalooban ni Veronica ay nakabuo ng isang reputasyong napakatakot kaya't ang mga kaaway sa harapan ng labanan ay manginig ang kanilang tuhod sa simpleng pagbanggit pa lang ng kanyang pangalan. Ngunit hindi siya isang di makatuwirang tirano na naghahari sa lahat. Kaya pagkatapos marinig ang mahusay na pangangatwiran ni Ash, nagpasya si Veronica na bigyan si Sylvia ng isa pang pagkakataon. Kinabukasan, sa ilalim ng kapangyarihan ng unang prinsesa ng kaharian, magsasagawa siya ng isang laban. Ang mga patakaran ay simple. Sina Rebecca at Sylvia ay bawat isa mamumuno ng isang koponan na may iba't ibang miyembro. Hindi magiging isang walang patumanggang labanan ang pagtutunggali, dahil lubos itong magiging hindi patas kay Sylvia. Sa halip, maglalaro ang magkabilang panig ng bola. Alinmang koponan ang makakuha ng pinakamaraming puntos sa loob ng itinakdang oras ang siyang mananalo. At nagsimula na ang laban. Tunay na kapos si Sylvia sa kamalayan sa taktika at sa pagpapatakbo ng kanyang dragon sa labanan. Napakawalang muwang niya kaya hindi niya namalayan ang matinding pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng puting dragon at ng carmacing dragon. Madaling naaga ang bola mula sa kanyang mga kamay, at nakapunto si Rebecca ng walang kahirap-hirap at walang kahit bahagyang paghihirap. Ang sumunod na tagpo ay nagpakita kung gaano kalaki ang agwat ng lakas ni Sylvia. Pinili niyang harapin si Rebecca ng direkta. Nang bumangga ang puting dragon sa hadlang ng pulang dragon, malakas itong naitulak pabalik, at nahulog si Sylvia mula sa likod nito, bumagsak sa lupa ng walang malay. Malinaw ang resulta, talo siya. Labis ang pagkadismaya ni Veronica kaya tumayo siya ng walang imik at lumayo. Nang magkamalay si Sylvia, nasa tabi niya si Ash. Siya ang nagdala sa kanya pabalik. Sinubukan siyang payuhan ni Ash na ang puting dragon ay mahusay ngunit bata pa, at hindi ito makakaya. Daijin ang pulang dragon sa yugtong ito. Sobrang sabik si Sylvia na patunayan ang sarili sa kanyang kapatid kaya gumawa siya ng di matalinong desisyon. Bigla, narinig ang boses ni Rebecca mula sa labas. Nais niyang kausapin si Ash, at mayroon ding bisita. Si Glenn ito, ang pinakamatapat na kabalyero ni Veronica. Dumating siya upang ihatid ang mensahe ng unang prinsesa. Lubos siyang nadismaya. Bukas, habang sinusuri ni Veronica ang lungsod, hindi sasama si Sylvia sa kanya. Sa halip, pupunta siya sa katedral, mananalangin kay Santa Valeria, at magsisisi. Ipinakita ng pagkatalo na kulang si Sylvia sa tactical na pananaw. Ang kagustuhang maging isang Dragon Knight na nasa antas arko nang wala ang katangiang yun ay simpleng imposible. Dapat niyang pag-isipan ng mabuti ang kanyang mga pangarap at mga pagpipilian para sa hinaharap. Nang humarap si Glenn upang umalis, tinanong siya ni Sylvia, "Gusto mo ba talagang pakasalan ako?" Malamig na sumagot si Glenn na handa siyang gawin yun kung iyon ang utos ng unang prinsesa. Nang makita ang lubos na kawalang interes ni Glenn, hindi maiwasang magsalita ni Ash. Kinuha ni Glenn ang pagkakataon upang paalalahanan si Ash na kilalanin ang kanyang lugar. Siguro may talento siya, dahil nakuha niya ang isang arko ng napakaaga, ngunit siya ay masyado pa rin. Berde, si Glenn ay isang kabalyero na labis na kinatatakutan na walang makasupil sa kanya maliban kay Veronica. Hindi siya palaging ganito kagino. Pagkatapos lamang ng pagkamatay ni Julius siya nagbago. Matapos maayos ang usapin kay Sylvia, ipinatawag ni Rebecca si Ash upang maghatid ng mahalagang impormasyon. Bukas, sasamahan ng konseho ng mag-aaral ang prinsesa sa kanyang pag-iikot sa lungsod. Ang mga ulat ng intelihensya ay nagpahiwatig na isang mataas na antas ng kriminal na dating nagtangka na paslangin si Veronica ay nalaman ang kanyang pagdating dito. Ang misyon ng konseho ng mag-aaral ay salubungin at dakpin ang mga kriminal bago pa sila makagawa, at kaya silang tatlo ay sumunod kay Veronica, sa paniniwalang siya ang magiging puntirya. Ang hindi nila alam ay habang si Sylvia ay taos-pusong nagdarasal at nagsisisi sa katedral, narinig niya si Jessica sa tabi niya na nagdarasal sa kalangitan. "Ipagkaloob mo po sa akin ang sagradong binhi ng bayaning Silver Knight." Hindi alam ni Sylvia kung ilang pares ng salawal ang ipapatong niya sa ulo niya para mamatay sa hiya. Paano nasasabi ng sinuman ang ganoong mga bagay sa isang banal na lugar? Habang nagtatalo ang dalawa, isang malakas na pagbagsak ang sumambulat. Ang kisame ay gumuho, at nagbagsakan ang mga labi mula sa itaas. Nang hamupa ang alikabok, may mga figurang lumabas mula sa loob. Kabilang sa kanila ang isang babaeng kriminal na pinaghahanap na dumating na may panunukso.
Pusta, hindi mo ako mahuhuli. Kung hindi mo magawa, aso kita. Sa pagdating ng mga kriminal, ang mga tao sa loob ng katedral ay natural lamang na hindi na makalaban. Lahat ay ginawang bihag. Sa labas, si Veronica ay nagmamasid sa lungsod nang mapansin niya at ng iba pa ang maitim na usok na bumubuga mula sa katedral. Halata na kung ano ang nangyayari. Walang ideya si Ash kung ano ang tamang gawin, ngunit si Veronica, sa halip na sumugod para magligtas ng sinuman. Nagpasya na bumalik sa barkong pandigma. Si Ash sa simula ay tumutol, na nagtutol na dapat iligtas muna nila ang mga bihag. Ngunit ang barkong pandigma na iyon ay isang pambansang estratehikong sandata. Ang mawala ito ay maaaring ikapahamak ng buong lungsod, isang halaga na hindi kayang bayaran. Dagdag pa rito, si Veronica ay walang balak na makipagnegosasyon sa mga kriminal, lalo na sa mga terorista na nakasanayang sirain ang mahahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Talagang hindi makapaniwala si Ash na si Veronica ay kayang maging ganito kalupit. Nang makasakay na sa barkong pandigma, makita nila ang eksena sa loob ng katedral sa pamamagitan ng isang feed. Sinadyang inihanda ng mga kriminal. Isang tao ang nakadisplay, nakahubad para makita ng lahat, isang sadyang pagpapahiya sa kaharian. Gulong-gulo ang lahat. Bakit ang bihag na nakadisplay ay hindi ang ikaapat na prinsesa, kundi isang ordinaryong estudyante na may hindi kinikilalang titulong maharlika? Nagtanim ang mga terorista ng mga bomba sa buong katedral. Kung sabay-sabay itong sisabog, mamamatay ang lahat ng nasa loob. Dagdag pa, sa bawat pagtunog ng kampana, nangangahulugan itong may isang taong napatay. Paalala lang, kung magagalit si ate, mas magiging malala ang mga bagay-bagay. Doon, pinutol nila ang koneksyon. Lahat ay naiwang walang anuman kundi mga tanong. Para maunawaan ang buong sitwasyon, kailangan balikan ng ilang minuto. Si Jessica, ang babaeng akala ng lahat ay kalahating baliw at nalulunod sa delusyon, makasarili at labis na nahuhumaling sa sarili, ay pinigilan pala si Sylvia sa pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan bilang ikaapat na prinsesa. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang gagawin ng mga terorista sa isang tunay na prinsesa? Pagkatapos, kusang tumayo si Jessica at idineklara ang kanyang posisyon bilang isang babaeng maharlika na may koneksyon sa pamilya ng hari, ginawa ang sarili niyang isang bihag na may halaga. At kaya naman, naganap ang eksena kung saan siya ay ipinagkit ang kalayaan at inilagay sa alanganin. Sa buong pagsubok, walang ipinakitang kahit bahid ng takot si Jessica at hindi nagpatak ng isang luha man. Dahil dito, nakuha ni Sylvia ang pinakamalalim na paghanga at paggalang. Isang ordinaryong mamamayan na nagpapakita ng gayong dangal at lakas ang ikinahiya ang tunay na mga aristokrata. Maging si Sylvia mismo ay labis na napakumbaba. Sa labas, maraming beses na natukso si Veronica na paputukin ang mga kanya ng barkong pandigma ng direkta sa katedral. Si Ash at Rebecca, na mabilis na nag-isip, ay nakaisip ng isang perpektong estratehiya. Ay padadala nila si Ash sa loob para makipagnegosasyon. Agad namang nagprotesta si Echo, tinawag itong isang lubhang mapanganib na plano. Ngunit si Ash ang pinakaangkop na tao dahil walang nakakaalam na isa siyang Dragon Knight na mayroon ng arko. Pagkapasok, magpapalipas ng oras si Ash habang ang ibang Dragon Knights ay naghahanap ng paraan upang maglunsad ng sorpresang atake, pigilan ang mga terorista, at iligtas ang mga bihag. Narinig ang loika, si Echo ay nag-aatubiling sumang-ayon. Bago umalis, sinabi ni Ash kay Echo na mabilis na gumawa ng bagong set ng baluti na kayang i-neutralize ang mga bomba, pagkatapos ay umalis. Nang makita ng mga terorista si Ash, nakaramdam sila ng pagkaapi. Ang negosyador ay isang bata lamang. Direkta niyang sinabi sa kanila na isinasaalang-alang ni Veronica ang pagpapasabog ng katedral upang maging guho. Pinakamabuting makipagnegosasyon para sa isang mapayapang resolusyon. Kung hindi, maaari silang magkahawak kamay at magkasamang papano. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng alon ng takot sa buong silid. Kabilang sa mga bihag ay isang bagong silang na malapit ng umiyak. Si Anya, isang ahente ng imperyo na nakasama sa karamihan, ay napilitang pakalmeyan ng sanggol. Sa loob ng pandayan ng baluti ng dragon, si Echo ay abalang-abala sa pagtatrabaho dahil patuloy siyang minamadali ni Ash na magmadali o mamamatay silang lahat. Ginagawa ni Echo ang lahat ng kanyang makakaya, ngunit ang pagdidisenyo ng isang pasadyang set ng baluti ay malayo sa pagkuha ng handa ng template. Si Navi ay abala rin sa paglipad sa paligid at nanggigiit sa kanya.
Kung hindi siya matatapos kaagad, mamamatay si Ash. At kapag tuluyan ng naging ganap na dragon si Echo, wala na si Ash na sasakay sa kanya. Sa loob ng katedral, ang sanggol ay humihingi na pakainin, ngunit walang gatas si Anya na maibibigay. Ang mas malala pa, hindi man lang siya pinayagang patahimikin ito. Kaya, ang sanggol ay humagulgol ng buong lakas. Ang babaeng namumuno sa mga terorista ay kausap si Ash nang mapansin niya ang kaguluhan, at saka nakita na nagugutom ang sarili niyang dragon. Kaya, nagpasya siyang ipakain sina Anya at ang sanggol sa kanyang dragon. Nais ni Ash na sumugod upang pigilan ang malupit na gawain, ngunit pinigilan siya mula sa likuran at idinapa sa lupa ng kanyang mga tauhan. Sa mismong sandaling tiyak na mamamatay sina Anya at ang sanggol, buong tapang na sumulong si Sylvia at isinawalat ang tunay niyang pagkakakilanlan upang ilayo ang atensyon ng kriminal. Ngunit si Avducha, ang pinuno, ay walang pakialam. Bigla siyang humataw pababa. Ang hataw ay katulad ng kay Veronica, na walang iniwan kahit isang gallows sa katawan ni Sylvia, ngunit lubusang nawasak ang kanyang damit. Naiwan siyang walang anumang saplot, anuman ang tapang na buong hirap na pinagsama-sama ni Sylvia. Naglaho sa isang iglap, lumuhad siya, tinakpan ang mga bahagi ng kanyang katawan na hindi dapat nakikita. Ngumisi si Avducha sa kanyang nakita. Isang naglakas loob na angkinin ng dugong bughaw ngunit halos wala namang kakayahan sa pakikipaglaban. Hindi ka karapat-dapat sa pangalan ng iyong pamilya. Ang mga salitang yun ay nagpilit kay Sylvia na alalahanin ang bawat pagkakataon ng kanyang sariling pagmamataas at kahambugan. Sinikap niyang magpakatatag, ngunit anong silbi nito kung hindi pa rin siya makatindig ng matatag laban sa kanyang kapatid, at ngayon laban sa kalaban. Naalala ni Sylvia ang pangako na binitiwan niya sa isang kaibigan noong bata pa siya na siya ay magiging isang tunay na kabalyerong dragon. Kaya sa halip na maupo roon sa kawalan ng pag-asa, nakasiksik sa isang sulok, tumindig si Sylvia at idineklara ang sarili na handa ng makipaglaban. Sa mismong sandaling yon, matagumpay na nakapasok ang pangkat ni Rebecca sa gusali. Sa pinagsama nilang lakas, nawala ang mga sundalo sa isang iglap. Nang tangkain ni Avducha na tumakas, hinaranggan ni Ash ang kanyang daan. Inutusan niya ang kanyang dragon na atakihin, ngunit ang buong katawan ni Ash ay bumulusok ng liwanag. Natapos na ni Iko ang pagpapanday ng baluti. Gamit ang bagong arko, mabilis na nadaig ni Ash ang dragon. Kahit ang mga bambang inihanda ng kalaban ay walang naging epekto. Tapat sa kanyang salita, dinisenyo ni Iko ang isang kanya na may matinding kakayahang magpalamig ng husto. Bawat tama nito ay agad na hindi makagalaw. Ang mga bomba at si Avducha mismo ay naging mga nagyayelong likhang sining, inalisan ng anumang banta, at dinala palabas. Nang matapos ang labanan, inakala ni Ash na tapos na ang lahat, ngunit bigla siyang sinunggaban ni Jessica. Nais nitong igiit agad ang kanyang pagnanais kay Ash upang magkaroon ng anak, sa mismong sandaling iyon at doon, kahit pa nasa loob sila ng katedral at nakakakita ang lahat. Si Rebecca ay lumapit mula sa likuran at pinawalang malay ito, sa wakas ay napalaya siya. Ngunit hindi pa yun ang katapusan. Nang gabing yun, habang natutulog si Ash, isang pares ng panty ang biglang lamandang sa kanyang mukha. Siyempre, walang iba kundi si Jessica, na dumating na may buong pagpapasya upang matupad ang kanyang matinding hangarin na magkaroon ng matalik na ugnayan kay Ash. Si Ash ay isang lalaking may matibay na kalooban. Gaano man kaakit-akit si Jessica, talagang tumanggi siya. Ang pagsubok ay natapos lamang ng si Iko, na hindi makatulog, ay biglang bumangon at pinigilan ng dalawa sa pamamagitan ng isang suntok at sipa sa bawat isa sa kanila. Kinabukasan, lahat ay nagpunta upang salubungin si Veronica at nakita si Avducha na nakatayo doon. Ang lahat mula simula hanggang wakas ay inayos ni Veronica upang matulungan si Sylvia na mas mabilis na lumaki. Maaaring tila malupit ito sa panlabas, ngunit ang totoo ay walang sino mang nagmalasakit kay Sylvia nang higit pa kay Veronica. Maging ang pambihirang barkong pandigma na ito ay pinangalanang Sylvanes, na labis na kahawig ng pangalan ni Sylvia. Sa pagtatapos ng kanyang misyon para sa kanyang kapatid at ang paglinis ng mga resulta ng kanyang plano, umalis si Veronica. Ang lahat ay naiwan na may panahon ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang yun ay hindi nagtagal. Sa pagkakataong ito, ang espesyal na target ay si Iko. Sa kanyang panaginip, nakita ng maliit na batang babae ang malalaking gal-ame na pumupulupot sa kanyang katawan, isang boses.
Bumubulong, tapusin na ang lahat, anak ng Avalon. Nang magising si Iko, tila walang pisikal na mali sa kanya. Ngunit ang pakiramdam ng pagkabalisa, pagkabahala, at takot ay sumunod sa kanya hanggang sa kanyang paggising. Wala talaga siyang ideya kung ano ang nangyayari sa kanya. Kinaumagahan, nang magising si Ash, may kakaibang pakiramdam siya. Karaniwan, ang batang ito ay tulog mantika. Maaari mo siyang ibaon at baka mag-alala ka pa ring mahuli sa kanyang libing. Ngunit ngayon, gising siya ng di karaniwan kaaga. Nang tanungin tungkol dito, umiwas si Iko, na para bang may itinatago. Sinubukan ni Ash na tingnan, ngunit pinigilan siya ng maliit. Inakala ni Ash na may nangyari na kinatatakutan ni Iko na pagtawanan siya, kaya nangako siyang hindi tatawa. Umaasa pa nga siya na baka nakagawa si Iko ng blood crystal, isang napakamahalagang bagay na makakakuha ng magandang presyo. Ngunit nang makita niya sa wakas ang eksena sa kama, tumambad sa kanya ang katotohanan. Basa lang ang kama, hindi isang blood crystal. Ang kanyang mga salita ay nagparamdam kay Iko ng labis na kahihiyan. Ngunit sa halip na magtago, nagbigay siya ng uppercut na ubod ng lakas, na tila kayang patumbahin ng isang kampyon ng boxing sa heavyweight. Dahil sa insidente kaninang umaga, hindi nakapasok si Iko sa paaralan at kinailangan niyang manatili sa bahay para maglinis. Linisin ang kalat na ginawa niya. Samantala, magsasagawa ang akademya ng kampo ng pagsasanay para sa mga natatanging mag-aaral at pinatawag ang lahat para sa anunsyo. Ang grupo ni Ash ay samipot para lang magpuno ng bilang. Si Raymond ay isang karaniwang mag-aaral, at si Ash naman ang nakatagong alas ng akademya, kaya walang nakakaalam kung gaano talaga siya kalakas. Gaya ng inaasahan, ang mga pangalang tinawag ay walang kinalaman sa kanilang dalawa. Bawat mag-aaral na napili ay mukhang angkop ang pagkakapili, hanggang sa inanunsyo ang pangalang Luca. Ang buong auditorium ay umugang sa bulungan. Siya ay isang mag-aaral sa 3 taon tulad ng presidente ng konseho ng mga mag-aaral. Gayunpaman, hindi siya nakadalaw sa klase sa loob ng 3 buwan at pinili pa rin. Sa kabila nito, ang reputasyon ni Luca ay hindi kailanman naging balewala. Siya ang nakatalo sa isang kasing tindi ni Rebecca at inangkin ang titulong pinakabatang Dragon Knight. Sa pagkagulat ng lahat, ipinahayag noon ng guro na nominado ng konseho ng mga mag-aaral ang isang karagdagang pwesto para sa kampo ng pagsasanay, at ito ay walang iba kundi si Ash. Siya ay unang nabigla, ngunit matapos marinig si Rebecca na isalaysay ang lahat ng kanyang nagawa, kahit si Ash ay napilitang aminin na siya ay may ibubuga. Siya ay tunay na may potensyal na lumago at maging makapangyarihan. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang pumasok si Max sa pinto mula sa labas dala ang kagyat na balita. Umuusok na naman mula sa kung saan sa loob ng akademya. Kung hindi ito isang paaralan, iisipin ng lahat na may tanggang nagpaputok ng paputok. Nang sumugod sila sa loob, nakita nila ang isang babaeng nakahiga sa isang kabaong. Akala nila ay may namatay, ngunit bigla siyang umupo. Nagkataon, si Luca pala ito. Hindi siya ordinaryong tao, kundi isang espiritu. Ang kanyang lahi ay lubos na maalam sa mga halaman, at ang malaking usok kanina ay walang iba kundi insenso. Tungkol naman sa kabaong, mukha lang itong nakakatakot, pero sa totoo ay isang kama ito na dekalidad. Ang isang tulad ni Ash ay maaaring ibenta ang lahat ng pag-aari niya at hindi pa rin kayang bilhin ang isa. Matapos marinig ang paliwanag ni Luca, ninais ni Jessica na paluin siya ng patpat sa puwitan. Mabuti na lang at naroon si Rebecca. Kilala rin niya si Luca at sumaklolo siya para protektahan ito sa tamang oras. Dahil sa pagpupulong na ito, nalaman ng lahat ang dahilan kung bakit hindi umaattend si Luca sa klase. Sa hindi malamang dahilan, ayaw siyang pahawakan ng kanyang kaibigan dito. 3 buwan na itong nangyayari, at walang ideya si Luca kung paano ito aayusin. Kung walang solace yung matagpuan, malapit nang magwakas ang buhay ng dragon. Ito marahil ang magiging isa sa pinakaapurahang bagay na kailangan tugunan ng student council. Kinagabihan pagkatapos ng klase, nag-uwi si Ash ng ilan sa mga pastry na gustong-gusto ni Eko. Labis ang tuwa ng munti kaya lumukso ito at niyakap siya. Habang pinapanood si Eko na masayang kumakain ng mga tinapay, naisip ni Ash na bumuti na ang kanyang pakiramdam. Ngunit bigla na lang bumuhos ang kanyang mga luha. Mula ng umagang yon, pinilit ni Eko na maging matapang, ngunit ang bangungot ay napakaliwanag at totoo. Naramdaman ni Eko ang matinding pagkalito,
pakiramdam niya'y nakatagpo na niya ang halimaw noong matagal ng panahon. Ito ay isang drakong patay na muling binuhay, katulad ng sumalakay sa syudad, ngunit may 9 na mata at isang napakalakas na aura ng kasamaan. Ikinwento ni Echo kay Ash ang kanyang bangungot, umaasang gagaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit ng gabing yon, hindi pa rin siya makatulog at nanatiling balisa, kaya biglang bumangon si Ash at lumapit sa kama ni Echo. Bago pa niya namalayan, nakahiga na ito sa tabi niya at sinabihan siyang gumilid ng kaunti. Noong bata pa siya, palaging humanahanap si Ash ng katabi sa pagtulog tuwing binabangungot siya. Ang paraang yun ay lubos na mabisa, kaya tiyak na magiging maayos ang gabing ito. Habang nakatitig si Echo kay Ash na may nagniningning at naantig na mga mata, dagdag pa niya, kung hindi ka banggan-gutin ngayong gabi, malamang hindi ka rin iihi sa kama. Napakagalit ni Echo kaya nakalimutan niya ang lahat ng takot at sinipa niya ito. Sadyang pinukaw niya ang galit nito, at tila nagbunga ito ng napakaganda. Kinaumagahan, pumasok si Echo sa klase at nakatulog ng mahimbing gaya ng dati. Lubos na natuwa si Ash na sa wakas ay bumalik sa dati ang maliit. Si Raymond, na nakaupo sa tabi niya, ay tunay na humanga. Talagang alam ni Ash kung paano pagdugtungin ang agwat sa pagitan ng mga uri. Nagtaka siya kung magsasama sila kapag lumaki na si Echo. Wala nang ibang laman ang ulo mo kundi kalibugan at puro na lang kalibugan. Panatilihin mo yan at wala kang mararating kailanman. Habang nagtatampisaw sa masayang sandaling ito, namataan ni Ash si Luca at sinundan siya papasok sa kwadra ng dragon kung saan pinapanatili ang kanyang kaibigan, ang dragon na tumangging hipuin ng kanyang amo. Palaging sinubukan ni Luca na humanap ng paraan upang makipag-ugnayan at makipag-usap muli sa kanyang kaibigan. Ngunit sa bawat pagkakataon, sa sandaling maglabas ng nagbabantang dagendong ang dragon, agad niyang naalala ang pagkaibagsak mula sa likod nito at tumakas siya sa takot. Habang pinapanood ang tagpong yon, labis na nalungkot at nakiramay si Ash. Bago lumitaw si Echo, naranasan na rin niya ang gayong pagdurusa, kaya lumapit siya kay Rebecca upang humanap ng paraan para makatulong. Matapos mag-isip sandali, iminungkahi ni Rebecca na subukang isulat ito ni Ash. Noong huling sumakay siya sa Undead Dragon, nakita niya ang mga damdamin at alaala nito. Kung sasakay siya sa kasama ni Luca, marahil ay matutuklasan niya ang tunay na dahilan kung bakit humina ang kanilang koneksyon. Inakala ni Ash na ito ay isang matibay na plano, ngunit bago ito subukan, nais niyang muling subukang makipag-usap ni Luca sa kanyang dragon. Medyo mahirap kumbinsihin si Luca dahil sa sandaling makita niya si Echo, bigla siyang sumugod. Tulad ng isang hayop na labis ang pagnanasa, walang patumanggang hinawakan ang bata sa iba't ibang bahagi. Nang makuntento lamang siya nagkaroon si Luca ng pagtitimpi upang harapin ang kanyang dragon. Ang resulta ay kagaya rin ng dati. Umalis at tumalikod si Luca nang umungol ang dragon. Agad namang pumasok si Ash. Hindi lang si Luca ang tinanggihan ng dragon, kundi pati na rin si Ash. Pinagpira-piraso nito ang kwadra gamit ang buntot, pagkatapos ay lumukso ito sa ere at ibinuka ang bibig upang mag-ipon ng enerhiya. Nang makita ni Ash ang nangyayari, huli na ang lahat. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang paghandaan ang sarili at salubungin ng direkta ang mapanganib na tama. Sa kabutihang palad, sapat ang proteksyon ng kanyang baluti upang panatilihin siyang buhay. Ngunit wala na siyang lakas. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Nang magkamalay si Ash, labis siyang nanghinayang na nabigo ang plano at hindi niya nasakyan ang dragon, ngunit walang ibang nakakita nito sa ganoong paraan. Ang katotohanang walang pinsalang tinamo si Ash ay isa ng napakalaking swerte. Marahil kailangan nilang maghintay hanggang sa training camp para sa pagkakataong matulungan sina Luca at ang kanyang dragon na magkaayos. Upang matiyak na magiging maayos ang lahat ayon sa plano, muling bumisita si Ash sa bahay ni Luca. Sumama si Echo para maiwasan ang anumang hindi magagandang tsismis tungkol sa pulong. Walang sinabi si Ash maliban sa paghikayat kay Luca na sumali sa training camp. Ito ay magiging isang pagkakataon para magkabalik sila, anuman ang mangyari. Ang ugnayan ng rider at dragon ay hindi dapat maputol, o tiyak na mapapanganib ang dragon. Hindi tulad ni Ash, diretsahang pinuna ni Echo si Luca dahil sa pagiging masyadong mahina at walang nagawa ng nasa problema ang kanyang kaibigan. Sinubukan ni Ash na mamagitin at nasigawan din siya ng masasamang salita. Pagsalita ka pa at lagot ka sa akin.
Gusto mo bang matamaan sa bibig? Habang nagbabangayan ang dalawa, pinanunood sila ni Luca na may halong paghanga at kalungkutan. Naalala niya ang mga araw na ginugol niya kasama ang kanyang dragon, kung kailan kasing init at sigla rin ang lahat. Hindi niya maunawaan kung paano nagkamali ang lahat. Habang naghahanda ang akademya para sa kampo ng pagsasanay, hindi rin nagpapabeya ang mga tao mula sa imperyo. Matagal nang nakapasok si Anya sa lungsod. Sa pamamagitan ng iba't ibang trabaho at pagpapanggap, palagi niyang nasusubaybayan sina Ash at Echo mula sa malayo. Sa pagkakataong ito, sasama si Anya bilang isang kusinira na maghahanda ng pagkain para sa mga estudyante. Samantala, ang mahiwagang lalaking iginagalang niya ay naghahanda ng isang kakilakilabot na plano. Nang dumating ang takdang oras, sabay-sabay na umalis ang lahat patungo sa puok pagsasanay. Lilipad si Luca kasama si Rebecca. Lumipad si Ash kasama si Max, na labis na natakot na baka subukang sakyan ni Ash ang kanyang dragon. Kaya ang kanyang babala ay malinaw na malinaw. Lumipad si Echo kasama si Sylvia. Tila may katulad na kakayahan si Echo sa kanyang tagasanay, dahil hindi lang siya nakapag-usap ng comfortable sa puting dragon, kundi madali rin itong utusan. Gaano man kadalas sabihin ni Sylvia sa dragon na huwag makinig, sinunod nito ang lahat ng sinabi ni Echo nang walang pagtutol. Pagdating sa puok pagsasanay, hindi agad nagsimula ang lahat kundi nagpahinga muna ng araw. Nagorganisa si Rebecca ng libreng langoy para sa lahat, at dito nagsimula ang isang kahangahangang tanawin ng mga kaakit-akit na pangangatawan. Malaya ang mga lalaki na tingnan ang mga babae nang hindi nangangamba na masaktan. Malaya si Echo na maglaro ayon sa kanyang gusto. Sino ang mangangahas na makipag-away sa isang loli na protektado ng bawat batas sa aklat? Si Ash, gayunpaman, ay may ganap na naiibang kapalaran. Bago pa siya makagawa ng anumang bagay, biglang lumitaw si Jessica at hinayla siya palayo. Siguro sawa ka na sa paggugol ng oras sa kama. Ngayon, pumunta tayo sa kagubatan para sa pagbabago ng tanawin. Sa kabilang banda, nang lumitaw si Rebecca, nakuha rin niya ang atensyon ng lahat. Sa kanyang kapansin-pansing dibdib, magiging kakaiba kung hindi siya titingnan. Sumunod si Sylvia. Bagamat hindi na siya kasing mahiyain o madaling matakot gaya ng dati, ang pagsusuot ng gayong lantad ay lubos pa ring dayuhan sa kanya. Habang nakatayo siya doon na may hiya, dumating si Echo na lumilipad sakay ng puting dragon. Nang makita niyang kinuha ni Jessica nang sapilitan ang kanyang alipin na si Ash, hindi pumayag ang maliit at hinabol sila kasama ang puting dragon. Si Sylvia, nang marinig ang balita, ay hindi rin mananatili na walang ginagawa, at kaya't isang yayanig sa lupa. Kumalat ang pagtugis sa buong kagubatan. Kinagabihan na ng si Ash, na lubhang pagod na parang damit na bagong piga mula sa washing machine na nasa maximum spin cycle, ay sa wakas nakabalik sa kanyang silid. Ngunit pagkuwan ay nakita niya si Luca na gumagala sa landas. Kaya sa halip na pumasok, nagpasya siyang sundan ito. Naglakad si Luca ng malalim sa kagubatan kung saan nagpapahinga ang kanyang dragon. Hindi niya talaga gustong maging ganito ang sitwasyon at hindi niya maintindihan kung paano sila nauwi sa ganito. Nakakalito ito, buong intensyon niyang makinig at tulungan ang kanyang kasama sa kahirapang ito. Ngunit matigas ang ulo ng dragon at tumanggi. Si Ash, na nanunood mula sa labas, ay hindi na makatiis. Maraming pambubulong at malumanay na pangungumbinsi ang nagamit na. Kung hindi mauupo ang dragon at makikipag-usap ng maayos, ngayon ay magiging nilagang dragon ito. Nang marinig ang mga salita ni Ash, nagalit ang dragon at sumalakay. Alam niyang kung walang baluti, sapat na ang isang hampas upang magdulot ng kanyang maagang pagpanaw sa murang edad. Maingat na inilega ni Ash ang mga hampas na nagpapayanig sa lupa ng dragon habang iniinis at inilalapit ito sa madulas at maputik na lugar sa sandaling mawalan ito ng balanse at madapa. Lumundag si Ash sa likod nito na may layuning i-connecta ang mga damdamin at alaala. Ngunit malakas na pumalag ang dragon, gumamit ng mahika para pinalipad si Ash mula sa likod nito. Ang tama ay napakatindi kaya't agad siyang nawalan ng malay, ang kanyang katawan ay pumasok sa isang kritikal na kalagayan kung saan ang buhay niya ay nasa matinding panganib. Si Anya, na nanunood mula sa itaas, ay naalala ang insidente sa bangin. Nagpasya siyang mamagitin at tumulong bilang pagbabayad utang upang wala na silang utang sa isa't isa. Sa kanyang coma, muling nakita ni Ash si Novi, at sa tabi niya ay isang maliit na dragon.
Ito ang kasama ni Luca. Walang masamang hangarin ang dragon. Gusto lamang nito na si Luca ang maging tanging tao na kailanman ay umupo sa likuran nito. Ang pagtanggi ay ang paraan nito ng pagprotekta kay Luca. Sa lipi ni Luca, mayroong kasanayan na tinatawag na Dragon Dance, isang napakakomplikadong teknik sa pakikipaglaban. Si Luca ay nabigo sa pagsasanay at nahulog mula sa likod ng dragon, na naging dahilan ng pagkaroon niya ng malalim na takot pagkatapos. Ang dragon, sa kabila ng malaking pangangatawan nito, ay sa totoo lang ay napakabata pa at hindi naiintindihan ang sitwasyon. Ang alam lang nito ay takot ang amo nito sa kanya kapag nakasakay, kaya hindi na nito pinayagan si Luca. Lumapit, iyon lang ang tanging paraan na alam nito upang maprotektahan ang amo nito. Ngunit kung magpapatuloy ito, sa loob lamang ng 5 araw, mamamatay ang dragon. Kaya sa sandaling magising si Ash, sa kabila ng pagkabigla nang makitang hubad si Luca na nakahiga sa kanyang kama, hindi niya nakalimutang iparating ang mahalagang impormasyon. Dahil dito, sa wakas ay nalaman ni Luca kung saan magsisimulang lutisin ang problema. Di nagtagal, dumating din ang grupo ni Echo. Ang maliit ay sumugod sa kanya, napakasikip ng yakap na halos hindi siya makahinga sa tindi ng pag-aalala. 5 araw nang walang malay si Ash, kaya hindi nakakain o nakakatulog ng maayos si Echo. Nang makita siyang gising at ligtas, bahagyang gamaan ang kanyang loob. Habang nag-uusap ang lahat, muling lumitaw si Lucas sa labas, ang mukha ay punong-puno ng matinding pag-aalala. Iniulat niya na hindi na makita ang dragon. Naglaho ito ng walang bakas, at ang astral flow sa pagitan nila ay ganap ng naputol. Wala talagang ideya si Luca kung paano ito matagpuan. Pagkarinig nito, naalala ni Rebecca ang musoleo ng Willingham. Ang lugar ng pagsasanay ay napakalapit sa lokasyong yun. Ang musoleo ay konektado sa isang kwento tungkol sa isang dragon na nagngangalang Nuada. Sila at ang amo nito ay dating namuhay ng maligaya. Ngunit nang masaksihan ni Nuada ang pagkakarete at panghihina ng amo nito sa bawat araw, kusa nitong pinutol ang kanilang ugnayan dahil ayaw nitong makita ng amo ang sarili nitong paghina at tuluyang pagkamatay. Ang hindi alam ni Nuada ay gumaling ang amo nito pagkaraan ng ilang panahon. Ang dragon ay nagkubli sa isang tiwangwang na mausoleum kung saan walang makakaalam o makakahanap dito. At doon ito namatay, naghihintay sa amo nito sa kabilang buhay. Ang kwentong ito ay nagpabago sa malungkot na mausoleum ng Willingham tungo sa isang lubos na sagradong lugar, at isa ring puok kung saan pumupunta ang mga batang dragon upang mamatay. Kung kapareho ba ng pag-iisip ng dragon ni Luca ang kay Nuada ay walang makapagsasabi. Upang maiwasan ang pinakamalalang sitwasyon, nais ni Rebecca na ipagpaliban ang handaan ng pagdiriwang para sa matagumpay na training camp at pakilyusan ang mga estudyante para sa malawakang paghahanap sa paligid ng musoleo. Hindi sang-ayon si Ash sa desisyong ito. Pagkatapos ng 5 araw ng pagsasanay, lahat ay lubos na napagod. Hindi niya sila maaaring piliting magpatuloy sa pagtatrabaho. Ngunit hindi rin maaaring mawala lahat ang mga miyembro ng student council, dahil madali itong magdudulot ng gulat. Kaya naiwan si Rebecca upang magpasya sa bangkit habang si Ash at ang 3 pa ay dumiretso. Para sa mausoleum, nang dumating sila sa Willingham, naramdaman nila ang panganib na papalapit. Bago pa man dumating ang grupo, nag-aabang na si Milgauss mula sa imperyo. Ginamit niya ang parehong ritual tulad ng dati upang ipatawag ang mga undead na dragon para sa labanan. Ang layunin ay patayin sina Aiko at Ash, na tinawag niyang kabalyero at anak ng Avalon. Umikot ang maiitim na ulap sa kalangitan sa itaas, na kumikislap sa masamang kidlat na nagpapahiwatig lamang ng kapuotan, nang formal na magbukas ang mga pinto ng mausoleum. Nakita nila ang mga undead na dragon na sumusugod palabas sa kanila mula sa loob. Si Sylvia ang unang biktima na kanilang pinuntirya. Hinakawan siya ng mga galami mula sa mga nilalang, pilit siyang kinukubabawa na tila isang immoral na nilalang, hinahawakan siya sa bawat bahagi ng kanyang katawan sa paraang hindi marapat. Sa kabutihang palad, nagreakto ang kanyang dragon sa tamang oras at pinaslang ang mga kaaway sa isang iglap, sinagip ang kanyang amo. Sa paglingon nila, nakita nila ang maraming halimaw na patungo rin sa mga estudyante. Kakagaling lang ng mga batang kabalyerong ito sa isang nakakapagod na kampo ng pagsasanay, ngunit hindi sila natatakot. Kailangan nila ng isang totoong labanan bilang binyag upang patunayan ang kanilang paglago. Sa ilalim ng utos ni Rebecca,
nagsimulang bumuo ng mga porma sayon ng depensa ang mga walang karanasang estudyante. At naglulunsad ng mga atake laban sa mga halimaw. Maganda ang panimula, malalakas na putok ang pinakawalan sa tamang sandali at target, nililipol ang sunod-sunod na hanay ng mga undead na dragon. Ngunit talagang napakarami ng mga kalaban. Lumaban ang mga estudyante ng buong tapang hanggang sa tuluyang mapagod. Ngunit walang ipinapakitang pagbaba sa bilang ang kalaban. Patuloy sa pagsulong ang mga nilalang, banihag ang ilang babaeng estudyante at isinailalim sila sa isang nakakahiyang pagtatanghal na kasendiri-diri at kasing kapansin-pansin. Nagtipon si Rebecca ng napakalaking kapangyarihan mula sa itaas at inihagis ang kanyang sibat pasulong. Ito ay bumulusok sa porma sayon ng mga undead at nabawasan ng malaki ang bilang ng mga kalaban. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang baliktaran ang sitwasyon. Sa loob ng kuweba, pinangunahan ni Sylvia at ng mga dragon ang grupo papasok ng mas malalim. Ang mga undead na halimaw ay patuloy na lumalabas ng walang katapusan. Kung magpapatuloy ito, ang lubos na pagkapagod at pagkatalo ay hindi maiiwasan. Kaya hiniling ni Ash kay Aiko na ibigay sa kanya ang arko. Ngunit may malaking problema, dahil sa kanyang mahinang kondisyon matapos masugatan, hindi na kayang tiisin ni Ash ang presyon ng baluti ng labanan. Kailangan ni Aiko na personal na pumasok sa pandayan ng baluti ng dragon at gumawa ng bagong set. Mahalaga ang oras, kaya hindi na makapaghanap si Aiko ng mga template at pagsamasamahin ang mga ito tulad ng dati. Humingi siya ng tulong kay Navi. Pumayag si Navi, ngunit sa isang kondisyon. Balang araw, kailangan ni Aiko na gumawa ng orihinal na set ng baluti para kay Ash. Ito ay katumbas ng panunumpa na ilaan ang kanyang buong sarili kay Ash, na labis na ikinabalisa ni Aiko. Ngunit nang marinig niya kung gaano kagipit ang kalagayan ni Ash, tinanggap niya ng walang pag-aatubili. Sa labas, nagkaharap ang grupo ni Ash at si Milgauss. Ginaisang niya si Nuada upang labanan sila. Bagamat isa lamang itong batang dragon, malayo sa pagiging mahina ang kapangyarihan nito. Iyon pa lamang ay sapat na upang pahirapan ng husto si Sylvia, kaya wala siyang ibang magawa kundi umilag ng depensiba. Sa kabilang banda, ibinulalas ni Nuada ang mga galami nito at kinuha si Aiko. Si Aiko, na nakakubli sa mga bisig ni Ash, ay napahiwalay din. Ipinagpatuloy ng nilalang ang di angkop nitong paggalaw. Nakita ni Ash ang tanawin at sumigaw sa galit. Sa kabutihang palad, sa sandaling yun, nagkamalay si Aiko at nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Isang napakalaking bilog ng mahika ang lumitaw. Ang kapangyarihan nito ay napakalaki na pinuto nito ang mga galami at sabay-sabay nitong pinagkalooban si Ash ng isang bagong busog. Sa isang iglap, sumugod siya at sinuntok si Milgauss ng buong lakas. Bagamat nakaharang si Milgauss, napaatras pa rin siya ng malaking distansya. Sumigaw si Aiko mula sa ibaba, nagbabala na ang baluting ito ay dinisenyo para sa depensa at mahiwagang opensa. Si Aiko, sumusugod para sa malapitang labanan, o masisipa ka sa maselang bahagi. Kaya nagpatawag si Ash ng mahiwagang kalasag. Mula sa kanilang gitna, lumabas ang kakaibang sinag ng liwanag, pinapatigas ang bawat target na tinamaan. Matapos patayin ang mga undead na dragon, sumugod ang mga kalasag patungo kay Milgauss. Ngunit mas mabilis siya, iniwagayway ang kanyang espadang dalawang kamay sa isang pabilog na arko na sumire sa lahat ng apat na kalasag bago sumugod kay Ash at pinatilapon siya. Winasak ng hampas ang bagong kagamitang baluti, nag-iwan lamang ng isang gante. Ngunit iyon ay sapat na. Muling sumugod si Milgauss ng buong kumpiyansa, hindi nalalaman na may isa pa ring kalasag si Ash. Nagpakawala ito ng sinag na nakakapagpabato na nagpabato sa kanyang kamay. Sinamantala ni Ash ang pagkakataon at sinuntok si Milgauss paatras. Ang tama ay nagpagalit sa kanya ng labis, halos mawala sa sarili, at muling lulusab na sana siya ng si Sylvia's grupo. Matapos harapin ang Noida, dumating bilang karagdagang puwersa. Ang matatalinong kontrabida ay hindi nagsasayang ng oras sa pagpapakitang gilas, at si Milgauss ang perpektong halimbawa. Nang hindi na nagsasalita, pilit niyang tinanggal ang kanyang naging batong kamay at tumalon mula sa bangin upang makatakas, naiwan ang lahat na tulala. Habang tinutuntun si Milgauss, nakita ng grupo ang mga estudyanteng nasa gitna ng matinding labanan. Imposibleng sumugod upang tulungan sila dahil ang puting dragon ay sugatan at ubos na ang lakas.
Ang lahat ng naruroon ay nagbibigay ng kanilang buong makakaya. Kaya sino ang hindi totoong nagsisikap? Napagtanto ni Luca na siya mismo. Sinunggaban niya si Ash at hinayla siya mula sa bangin kasama niya, dahil naramdaman niya na hanggat si Ash ay nasa tabi niya, kaya walang dapat katakutin. Sinimulan ni Luca na ikinalang daloy ng astral upang kumonekta sa kanyang dragon, nagpadala rito ng mensahe na hindi na siya matatakot sa anumang bagay hanggat sila ay magkasamang lumaban. Natanggap ng dragon ang tawag ng master nito at dumaluyong sa hangin ng napakabilis. Si Rebecca, nang makita ang isang guhit ng liwanag na bumubulusok patungo sa kanila mula sa malayo, ay unang nag-alala na ito ay dagdag na puwersa ng kalaban, ngunit nalaman lamang na ito ay si Luca at ang kanyang dragon. Sinabi ni Luca kay Ash na kumapit ng mahigpit sa likod ng dragon, pagkatapos ay tumayo ng tuwid sa ibabaw nito. Ang dragon ay mabilis na umakyat ng tuwid sa anggulong 90 grado. Mula roon, hinayaan ni Luca ang sarili niyang mahulog mula sa likod ng dragon. Ang enerhiyang nagmumula sa kanilang dalawa ay bumuo ng napakalaking mahiwagang harang sa buong kalangitan. Nang makumpleto ang sirkito sa himpapawid at bumalik si Luca sa likod ng dragon, natapos ang unang galaw ng sayaw ng dragon. Nagpakawala ito ng berdeng partikulo ng enerhiya na bumuhos sa bawat direksyon. Bawat undead na nakadikit sa mga partikulo ay natunaw agad. Ang napakaraming bilang ng kalaban ay napawi ni Luca sa ilang sandali lamang. Buong paghanga na sinabi ni Rebecca na ang maalamat na sayaw ng demonyo ay tunay na pumantay sa pangalan nito. Ang reputasyon ng mga Iqbal Adian ay walang kapintasang napatunayan ni Luca. Pagkatapos ng insidente, nakakuha si Silvio ng liham mula sa kanyang ama, ang kasalukuyang hari at pinuno ng pamilyang Latrimont. Ipinaalam niya rito ang tungkol sa paparating na Continental Congress at sinabihan siyang kailangan siyang dumalo sa pagkakataong ito. Gusto rin niyang dalhin ito sina Ash at Iko upang iharap sa kanya. At sa gayon, isang bagong paglalakbay ang nagsimula. Ang Continental Congress, tulad ng ipinahihiwatig ng buong pangalan nito, ay isang pagtitipon ng mga pambansang pinuno upang talakayin ang pag-unlad ng rehiyon sa susunod na 5 taon. Ang pagiging punong abala ng bawat kongreso ay umiikot sa isang siklo, na may iba't ibang pinuno ang namumuno sa bawat pagkakataon. Ngayon ang turno ng pamilyang Maharlika ng Latrimont upang maging punong abala. Ang lugar ay ang kapital ng kaharian ng Fontaine, isang lungsod na maraming beses na mas malaki kaysa sa pinapasukan ni Ash. Kung ikukumpara, ang lugar kung saan matatagpuan ang akademya ay parang isang maliit na nayon lamang sa loob ng kapital. Habang inilalarawan niya ito, sumalubong sa tanawin ang Fontaine. Kahit mula sa itaas, ang napakalaking sukat, karangyan, at karingalan ng lungsod ay nakamamangha. Tunay ngang pinatunayan nito ang reputasyon nito bilang kabisera ng isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa rehiyon. Sa pagpasok sa palasyo ng hari, balak ni Sylvia na ayusin ang tirahan para kay Ash, ngunit sinabi ng isang tagapaglingkod na kailangan niyang makipagkita muna sa hari. Kaya kailangan niyang umalis, ipinagkatiwala sina Ash at Iko sa kanyang seryosong tagapaglingkod na si Friday Ada. Dinala sila ni Friday Ada sa silid ni Veronica dahil kilala siya ni Ash at makapagbibigay ng tulong sa pananatili nila. Habang naglalakad, napansin ni Ash ang marami-raming kawal na naka-duty. Kung susuriin ang porma sayon, tila walang makakalusot. Natural lang yun. Hindi biro ang kaligtasan ng mga pinuno ng bansa. Nang padulas nilang buksan ang pinto ng kwarto ni Veronica, biglang sumalubong sa kanila ang rumaragasang tubig, na bamasa sa damit ng lahat. Ang may kagagawan ay si Prim, ang lampang katulong na walang silbi sa lahat ng bagay maliban sa pagkakaroon ng katawang nakakapagpatulala sa lahat. Mas malala pa, tinanggal niya ang kanyang uniforme ng katulong para mas malayang makatrabaho. Nakita ni Friday Ada ang pangyayari at halos sumabog sa galit ngunit nagpigil dahil naruroon si Ash. Maya-maya, nagdala si Prim ng damit para kina Iko at Friday Ada upang pagpalitin, at may extrang set din si Ash. Nang paalis na si Friday Ada matapos iabot si Ash kay Prim, naganap na naman ang isa pang hindi matiis na sandali. Si Prim, sinadya man o hindi, ay itinaas ang palda ni Friday Ada, na nagpakita ng kanyang likuran na walang anumang panloob na kasuutan, ang dahilan ay basa na ang kanyang panty kaya wala na siyang maisuot. Nakita ni Ash ang eksena at desperadong sinikap bigkasan ang bawat mental na mantra na alam niya upang pigilan ang sarili sa hindi nararapat na reaksyon, ngunit wala itong saysay.
Nang gabing yun, tinitigan ni Iko ang kumikinang na ilaw ng syudad at nanatili siyang nakatayo roon, nabibighani. Alam ni Ash na nais lumabas ng munting bata, kaya isinama niya ito upang mamasyal sa mga lansangan. Kasama si Prim para tumulong. Sa ilalim ng napakasiglang enerhiya ni Iko at nakakamanghang kapangyarihan sa paggastos, mabilis na natalo si Prim at bumagsak. Matapos maglaro sandali, natagpuan ni Iko ang paborito niyang panaderia. Habang hinihintay ang mga pastry, napansin ni Iko si Ash na nakatitig sa mga dumadaang magkasintahan na may matinding pananabik sa mga mata, parang asong nagugutom. Kinailangan ng ilang sandali bago maintindihan ng maliit na utak ni Iko na nagnanais din si Ash na magka-date, kaya siya ang nanguna at hinawakan ang kamay nito. At nang makita nila ang isang magkasintahang naghahalikan, sabay silang tumalikod. Para kay Sylvia, ang kanyang pagkikita sa kanyang ama ay naging maayos. Ang pangalang Paladin ay kahanga-hanga, ngunit tunay niyang minamahal ang kanyang anak. Sa harap ni Sylvia, wala siyang anumang tindig ng isang hari. Ipinaliwanag din niya na si Veronica ang nagmungkahi ng paglahok ni Sylvia sa Continental Congress. Bukod pa rito, ang pagdala kay Ash dito ay paghahanda para sa hinaharap. Ang pagbuo ng matibay na relasyon ngayon ay nangangahulugang magkakaroon ng bansa ng isa pang makapangyarihang Dragon Knight sa hinaharap. Kaya kinabukasan, ang lahat ay nagsuot ng kanilang pinakamagandang damit upang makipagkita sa hari. Nagsuot si Sylvia ng isang seremonyal na kasuotan na walang kapintasan, na nagpapatingkad sa kanyang porma, tulad ng iyon. Walang sino man ang makaiwas ng tingin. Minsan lang pinuri ni Ash si Sylvia, at sapat na yon upang magalit ng husto si Iko, sapat para gugustuhin niyang saktan ito ng matindi. Di nagtagal, nakipagkita si Ash kay Paladin ng personal. Hindi itinago ng hari ang kanyang intensyon na igawad kay Ash ang titulong Dragonar, isang posisyon na tanging mga tagasakay ng dragon tulad ni Sylvia lamang ang makakamit. Ngunit isinasaalang-alang ang halaga at lahat ng kinakatawan ni Iko, itinuring niyang lubos na karapat-dapat ito. Mabilis na nakumpleto ang seremonya ng pagtatalaga. Umupo ang lahat sa hapagkainan upang magdiwang, at ang usapan natural. Lumapit sa Kongreso. Ngayong taon, hindi dadalo ang pinuno ng imperyo. Sinabi niyang may sakit siya, bagaman walang nakatitiyak kung ito'y totoo o isang palusot lamang. Upang makatiyak, nagpasya si Paladin na magdaos ng isang masquerade ball kinabukasan, kung saan ang lahat ay maaaring makihalubilo ng malaya nang hindi tinatanong ang pinagmulan, katayuan, o kapangyarihan. Ito ang magiging perpektong pagkakataon upang maghanap ng impormasyon. Habang masarap ang usapan, biglang naging seryoso at nagbabanta si Paladin at tinanong si Ash kung mayroon itong anumang uri ng relasyon sa kanyang anak. Mas mainam na huwag, kung hindi personal niyang sisiguraduhin na matinding kaparusahan ang kakaharapin nito, at ipagagamit sa ilang malalaki at maskuladong lalaki. Mga 30 sentimetrong pamalo upang disiplinahin siya. Gaya ng kinatatakutan ng lahat, bagaman hindi personal na dumating ang emperador, isinugo niya si Klaus, isang aristokratang militar, kasama si Milgaust. Dala nila ang isang napakalaking makina na hindi batid ang layunin. Ngunit ang kanilang target ay malinaw, hulihin si Iko. Bukas sila susugod. Sa gitna ng gabi habang natutulog ang lahat, nagtungo si Sylvia sa mausoleum ng dragon. Simula nang una silang magkita, nakaramdam siya ng matinding pagkapamilyar sa undead na dragon. Matapos ang mahabang pag-iisip, sa wakas ay nalaala niya. Ito si Mordred, dating kaibigan ni Julius. Gusto niyang bisitahin ang mausoleum upang kumpirmahin kung nandoon pa rin ang mga labi nito. Sa kanyang pagkagulat, dumating din si Veronica. Hindi nag-atubili si Sylvia na ibahagi ang kanyang teorya tungkol sa lahat, mula sa insidente ng undead na dragon hanggang sa mausoleum ng Willingham. Naniniwala siya na si Milgaust ay si Julius pala. Nagyelo si Veronica matapos marinig ito, ngunit ito ay nakakapanindig balahibong makatwiran. Ayon sa kanyang mga investigasyon, kasama sa mga labi ng maraming dragon mula sa buong kaharian si Mordred. Gayunpaman, ang impormasyong ito ay talagang hindi pwedeng kumalat. Kung lumabas ito, ang kaharian ay muling malalagay sa kaguluhan at muling masasadlak sa digmaan. Sa kabila ng lahat ng pag-aalala, ang masquerade ball kinabukasan ay talagang mahalaga. Siya at ang lahat ay kailangang bumalik at maghanda para dito. Si Cosette ay sa teknikal ay isang lingkod, ngunit mas parang kaibigan.
Laging alam niya kung gaano nag-aalala si Sylvia at kung anong napakalaking pasanin ang kanyang daladala. Sa tuwing nanghihina ang prinsesa, gaganap si Cosette bilang maswerteng katulong na nakakapagmasa ng masa para sa kanyang amo. Talagang hindi alam ni Sylvia kung paano pipigilan. Nakaramdam siya ng hiya at gustong tumanggi, ngunit ang aliw na dala nito ay mas nakapagpapaligaya kaysa sa anumang gamot, kaya si Sylvia ay sumuko ng walang magawa. Marahil marami sa inyong mga ginoo ang nagtatanong kung bakit hindi kayo ang taong yun. Matapos ni Cosette ang masahe, napansin ni Sylvia ang kanyang sarili na parabang likas na nahihila kay Ash. Palagi niyang alam kung paano aliwin ang iba, na nagpapagaan ang kanilang mga alalahanin sa bawat pag-uusap. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay ibinanggit ni Sylvia ang isyu ng kanyang kapatid na si Julius. Ang lalaking dapat sana'y pinatay dahil sa pagpatay ng dragon ay tila buhay pa. Bagaman hindi ganap na sigurado, higit pa sa malamang na totoo ito. Mula sa ugali ng kanyang ama hanggang sa muling paglitaw ng labi ni Mordred, napakaraming bagay ang tumuturo sa isang tao na walang iba kundi si Julius. Gusto niyang malaman talaga kung bakit ito itinago ng kanyang ama sa kanya. Nag-isip sandali si Ash, pagkatapos ay ibinahagi niya kung paano iniwan ng sarili niyang ama ang kanyang ina at 3 kapatid noong bata pa siya. Sa loob ng maraming taon, hindi niya ito kailanman binanggit at itinago ito sa kaibuturan. Hindi nagtagal at hindi na niya kinaya pang itago ito kaya tinanong niya ang kanyang ina, at ipinangako nitong ipapaliwanag ang lahat kapag talagang ganap na si Ash. Dapat gawin din ni Sylvia ang pareho sa halip na pahirapan ang sarili sa pagtatago ng lahat at pagkimkim. Ito, pinakamabuting tanungin na lang direkta ang hari, ganoon din ang pakiramdam ni Sylvia na lubos na tama ang mga salita ni Ash. Isang kidlat ang bumagsak, sa takot, itinapon niya ang sarili sa bisig ni Ash. Dahil doon, malinaw niyang nasalayan ang umbok ng dibdib nito na may kalakihan. Sinubukan ni Ash na ilipat ang kanyang katawan upang makawala sa hindi komportableng posisyon, ngunit paakyat lamang ang nagawa niyang usog, na nagdulot upang tuluyan nang hindi siya makatakas sa sitwasyon. Bago pa man lumampas sa nararapat, dumating ang boses ni Cosette mula sa labas bilang paalala, at kaya't ang sana'y mangyayari ay tuluyang nakansela. Sandaling tulala si Ash bago siya nakabawi. Hinanap niya si Aiko upang tingnan ang mga paghahanda nito, ngunit hindi niya makita ang munting bata kahit saan. Ang hindi alam ni Ash, ilang minuto lang ang nakaraan, ay nagtatantrum si Aiko, idinidikta na hanapan siya ni Prim ng pinakamarangya at pinakaeleganteng kasuotan. Nais niyang ang isang marangal na dragon na tulad niya ay magmukhang lubos na nakasisilaw at higaitan ng bawat hamak na tao. Dahil sa ganoong kataas na pamantayan, nakapagsuot na si Aiko ng ilang magagandang kasuotan, ngunit tinanggihan niya ang bawat isa sa pag-iling ng ulo. Habang naghahanap ng bagong damit, pinaalalahanan ni Aiko si Prim na dapat mas maganda ang damit kaysa sa kay Sylvia. Ang babaeng yun ay tila inaagaw si Ash sa kanya nitong nakaraang araw, at talagang naiinis na siya rito. Wala namang nakitang kakaiba si Prim sa sitwasyon. Si Aiko ay isang dragon at si Ash naman ay tao. Sa bandang huli, makakahanap siya ng taong magugustuhan niya, magpapakasal, at magkakaroon ng mga anak. Alam ni Aiko na natural lamang ito, ngunit sumasakit pa rin ang kanyang puso. Tumakbo siya palabas, hindi pinapansin si Prim na humahabol sa kanya at tinatawag ang kanyang pangalan. Patuloy na tumakbo si Aiko sa loob ng kastilyo hanggang sa hindi na niya alam kung nasaan siya. Nang mga sandaling yon, nakita niya si Anya kasama ang isang grupo ng mga kadudadadang tao na may inihahanda. Sinubukan niyang lumayo ng patago, ngunit umalingaw-ngaw ang boses ni Prim mula sa likuran. Narinig din ito ng grupong kalaban at sumugod upang umatake. Paulit-ulit na binalaan ni Aiko si Prim, ngunit walang nangyari. Wala siyang pagpipilian kundi labanan sila mismo upang protektahan si Prim. Si Anya, nang makita na napakalakas ni Aiko para sa labanang mano-mano, ay kumuha ng baril at nagpaputok. Naipaalam na niya kay Cosette na hindi makita sina Aiko at Prim. Malapit nang magsimula ang piging, kaya ang tanging magagawa niya ay ipaubaya ang paghahanap kay Cosette. Sa sayawan, nagsayaw sina Ash at Sylvia. Ngunit hindi siya makapag-focus at patuloy na nakatingin sa delegasyon ng imperyo, kung saan naroon si Milgauss sa piling nila. Paulit-ulit siyang pinaalalahanan ni Sylvia na huwag mag-alala dahil wala silang magagawa sa kasalukuyang sitwasyon.
Matapos nilang sumayaw, inimbitahan ni Sylvia si Milgauss na sumayaw bilang paraan upang suriin siya. Alam na alam niya ang tradisyonal na sayaw ng kaharian. Lalong dumarami ang ebidensyang nagtuturo sa kanyang kapatid na si Julius, kaya't hindi maiwasan ni Sylvia na maghinala. Nang matapos ang sayaw, bumalik si Cosette kasama si Prim, ngunit hindi makita si Aiko. Umamin si Prim tungkol sa kanyang mga salitang pab-aya, at galit na galit si Sylvia nang marinig ang lahat. Si Aiko ay isang dragon nga, ngunit ang kanyang kamalayan at pag-iisip ay hindi naiiba sa isang tao. Iyon mismo ang dahilan kung bakit siya ipinanganak sa anyong tao. Paano makakapagsalita ang sinuman ng ganoon kawalang ingat? Sa kabila ng kanyang matinding galit, ang pinakamahalagang isyu ay ang kinaroroonan ni Aiko. Ayon kay Prim, ang munting nilalang ay nakuha sa inabandonang kastilyo, at nakita si Anya sa insidente. Agad na naisip ni Ash si Milgauss at nais siyang harapin. Si Sylvia, pinapanatili ang kanyang pagiging mahinahon, ay pinigilan siya. Kahit paharapin nila siya, wala ring mangyayari. Dapat nilang pag-isipan kung saan nila itatago si Aiko kung sila ang nasa posisyon nito, lalo na habang nagaganap pa ang piging. Ang tanging sagot ay lula ng barko ni Klaus. At tama nga, nandoon si Aiko, pinanatili sa loob ng pinakabagong kagamitang teknolohikal ng imperyo. Nilayo nilang gamitin ang Millennium Energy upang sapilitang baguhin si Aiko bilang isang walang isip, makapangyarihang dragon upang wasakin ang kabisera ng kaharian. Matapos ang ilang paglilipat ng enerhiya na walang idinulot kundi matinding sakit kay Aiko, napagdesisyonan nila. Para hilahin ng todo ang pingga at pakawalan ang bawat huling bahagi ng magagamit na enerhiya. Mabilis na nagpakita ng mga bagong development ang makina, ngunit sa halip na magdulot ng positibong resulta, ito ay nawalan ng kontrol, hindi pinapansin ang lahat ng utos. Kahit ang utos na patayin ito ay lubos na walang silbi. Ang pinaglalagyan ni Aiko ay biglang nabasag. Nasipsip niya ng lubusan ang lahat ng enerhiya, at ang buo niyang katawan ay nagliliyab sa isang banal na gintong liwanag. Sa di kalayuan, sa sandaling napansin ni Ash ang aktibidad sa barko, ang braso niya ay biglang nagliyab sa matinding hapdi. Ang sagradong marka ng dragon ay nag-aalab ng labis kaya nasunog nito ang kanyang manggas. Kasabay nito, lumitaw sa kalangitan ng isang napakalaking itlog, naglalabas ng matinding puting liwanag. Naisip ni Ash kung si Aiko ay nasa loob nito. Habang papalapit siya sa itlog, mas lalong nagiging kakaiba ang mga bagay-bagay. Ang puting dragon ni Sylvia ay lalong nagpakita ng pagtutol, nagpapahiwatig ng matinding pagtanggi na magpatuloy. Maging si Sylvia mismo ay hindi maramdaman ang nangyayari, ngunit pinakinggan niya ang babala ni Ash at bumaba. Sa sandaling ligtas na ang amo nito, ang puting dragon, kasama ang maraming iba pang dragon na napakalakas kaya nakamit nila ang ranggo ng master, karapat-dapat sa titulong drag owner, lahat ay lumipad ng diretso. Patungo sa itlog ng sabay-sabay. Umako sila ng mga tindig ng pagsuko, na para bang mga alipin na sumasalubong sa isang dakilang soberano. Nang lumabas ang isang bitak sa itlog, isang matingkad na pula ang sumilip. Higit pang piraso ang nahulog upang ipakita ang isang dragon na may mapusyaw na kulay abong bies at napakalaking puting pakpak na naglalabas ng aura ng kabanalan. Isang tabi ang lahat. Ang mismong pisikal na anyo pa lang ay nagpakita na ang bagong silang na dragon na ito ay labis na makapangyarihan. Ang iba pang dragon na nasa antas ng master bago ito ay parang mga insekto lamang sa paghahambing. Sa pamamagitan ng sagradong marka ng dragon, naramdaman ni Ash na ang transcendental na dragon na ito ay tunay na. Iko, sa loob ng kastilyo, ang paghihimagsik ng mga dragon na nasa antas maestro ay nakapukaw ng pansin ni Veronica. Handa na siyang mag-organisa ng depensa ng si Klaus, na lihim na nasa likuran at nagmamaniobra ng lahat, ay nagsimulang umasta na parang walang alam, nagpapahayag ng pagkagulat na may uri ng halimaw na tumatapak sa kanyang makabagong barkong pandigma. Lumapit si Paladin upang ipaliwanag na maging siya ay walang alam tungkol sa insidenteng ito, at ito ay isa lamang hindi inaasahang aksidente. Ngunit paano ipagsapalaran ng mga nagtipong bisita ang kanilang buhay batay sa ilang walang saysay na salita mula kay Paladin? Isang matinis na sigaw ang umalingawngaw, at nagkanya-kanya ng takbo ang lahat tulad ng nag-ulong pugad ng pukyutan, nagsilabasan sa labasan. Sinubukan ni Glenn na dalhin si Veronica sa ligtas na lugar, ngunit tumanggi siya dahil naririto si Milgauss. Gustong-gusto niyang malaman kung ang taong nasa harapan niya ay tunay ngang kapatid niya.
Nang tanggalin ng lalaki ang kanyang maskara, ito nga ang pamilyar na mukha ni Julius, ngunit itinanggi niya ito. Ang tunay niyang pangalan ay Mordred, dating kaibigan ni Julius. Hindi siya ordinaryong dragon, kundi isang supling ng Shadow Kingdom ng Nihilenia, isa sa mga bansang napakalakas na nakipagdigmaan noon sa sagradong bansang Avalon. Hindi malinaw kung paano sila ng kanyang kaharian ay nauwi sa kasalukuyan nilang kalagayan. Napilitan siyang bumalik bilang isang dragon na nakatali sa isang kontrata sa isang tao. Ang ugnayan sa pagitan ng dragon at kabalyero ay isang pagsasanib ng daloy ng enerhiya na nagpapalakas sa magkabilang panig. Tumanggi si Mordred na tanggapin ito bilang isang pantay na pagtutulungan. Nais niyang alapinan ang sangkatauhan. Si Julius ang nakakilala sa kanyang maitim na intensyon at hindi nag-atubiling tapusin si Mordred. Ngunit nauwi pa rin sa kabiguan ang lahat. Nahatulan si Julius sa kanyang krimen at ang kanyang katawan ay kinuha. Ngayong malinaw na ang buong katotohanan, sumugod si Glenn ng may matinding galit. Ngunit sa isang kaway lang ng kanyang kamay, pinalipad siya ni Mordred. Sumugod din si Veronica ngunit wala siyang ipinakitang banta. Nagbago siya sa isang makapal na usok na bumalat kay Veronica, at bumihag sa kanya sa isang ilusyon. Nang bumalik ang kanyang malay, nakabalik na si Julius sa kanyang normal na anyo. Naghatid siya ng malungkot na balita. Mukhang matagumpay na naaga ni Mordred ang katawan ni Echo. Ang dragon na orihinal na sagrado at banal ay ngayon, sa ilalim ng katiwalian ni Mordred, na bago at naging isang bagay na lubhang madilim at masama. Matapos makuha ang kontrol, nagpunta si Mordred upang harapin si Navi. Alam niya na siya ang Dragways, ang gabay na nagkakaloob ng karunungan at kaalaman sa lahi ng mga dragon. Gusto niya ang kapangyarihang yon. Ngunit tumanggi si Navi na tanggapin ang landas at pananaw ng kaharian ng anino ng Nihilenia. Malamang magkakaroon ng dalawa ng sarili nilang paghaharap sa loob ng pandayan ng baluti ng dragon. Ilang sandali pagkaraan, tila napaalis ni Navi si Mordred mula sa pandayan. Dumating siya upang ipaalam kay Echo na upang talunin siya, ang mga nakaraang set ng arko ay kulang sa sapat na kapangyarihan. Kailangan ni Ash ng orihinal na baluting pandigma. Nag-atubili si Echo, hindi sigurado kung kaya niya itong maisakatuparan. Ngunit nang marinig niya na si Ash ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa labas, huminto siya sa pag-iisip ng sobra. Ang iba pa mula sa akademya na nakatanggap ng balita ay mabilis ding dumating upang tumulong. Gumamit sila ng iba't ibang spell upang subukang hadlangang makagalaw si Mordred, ngunit walang saysay. Ang casual na pagpapakita lamang ng kanyang lakas ay sapat upang sirain ang kanilang mga pagsisikap, dahil ang direktang pagtalo sa kanya ay hindi gumagana. Nagpalit sila ng taktika upang bigyan si Ash ng pagkakataong lumundag at makapwesto sa ibabaw ni Mordred. Nagpakawala si Rebecca ng matinding atake mula sa malayo, na nagpilit kay Mordred na itaas ang kamay upang harangin. Ang sibat ay tumagos sa kanyang palad. Habang abala si Mordred sa sugat, lumundag si Ash. Ngunit mabilis ding umaksyon si Mordred, tumingala at nag-ipon ng pagsabog ng enerhiya na itinutok. Diretso kay Ash. Ang bilis ay labis kaya walang sinuman sa pinangyarihan ang nakakilos sa oras. Nang malapit ng lamunin ng sinag si Ash, nahila siya sa ibang dimensyon. Ito ay parang isang malawak na universo na puno ng maningning na bituin, at sa kung saan sa malayo ay umalingaw-ngaw ang boses ni Echo habang kinukolekta niya ang bawat huling piraso ng material upang hubugin ang sandatang pandigma. Nang muling magkamalay si Ash, ang sinag sa harapan niya ay pinigilan ng isang kalasag na hindi matatagos. Hindi ito makausad kahit bahagya. Ang mga boses ni Echo at Navi ay sabay na umalingaw-ngaw, na nagpapaalala sa kanya na ito ay isang orihinal na arko. Dahil sa pressure ng oras. Hindi pa ito lubusang natapos, ngunit sapat na ito. Sa pag-unawa sa kanilang mensahe, binigkas ni Ash ang incantation upang ipatawag ang banal na espada. Hawak ang banal na sandata, madali niyang hinati ang nakapipinsalang sinag ni Mordred. Batid ni Mordred na malapit na siyang tamaan at nagbanta na kung gagawin yun ni Ash, tiyak na mamamatay din ang tagapagmana ng Avalon. Alam na alam yun ni Ash, ngunit higit sa lahat, alam niya ang kahinaan ni Echo. Sumusunod sa linyang iyon ng pag-iisip, iwinasiwas niya ang espada at direktang tinamaan ang sungay ni Echo. Ang masamang espiritu ni Mordred, tulad ng nakakulong na hangin, ay mabilis na bumuhos palabas.
Ang dambuhalang katawan ni Echo ay napalaya rin mula sa pagbabagong anyo, at ligtas siyang bumalik sa mga bisig ni Ash. Ang pagod mula sa baluti ay nagdulot kay Ash ng kawalan ng malay, at nagtagal ng kaunti bago siya nagkamalay. Ayon sa mga ulat, hindi namatay si Mordred. Ang kanyang espiritu ay tumakas patungo sa silangan. Maraming tao sa direksyong yun ang magdurusa dahil sa masamang dragon na ito sa hinaharap. Ngunit hindi na yun ang alalahanin ni Ash. Ito ay isang bagay na dapat harapin ng pamilya ng hari. Matapos ang briefing, lumabas ang lahat upang bigyan sina Ash at Echo ng kaunting pribasya. Sumumpa si Ash na anuman ang mangyari, siya ay palaging magiging kabalyero ni Echo. Ngunit ayaw ni Echo na manatiling ganoon kasimple ang kanilang relasyon. Gusto niya ng higit pa. Siyempre, ang lumalim ng walang pag-iingat ay mangangahulugan ng singsing na pilak sa daliri, at isang habambuhay na responsibilidad na makakapagod sa kahit sino. At isang habambuhay na pananagutan na makapapagod kaninuman.